Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Ah, kahapon ako ay nagka-problema sa live dahil na-violation yung una kong live. It turns out, bawal daw pala na kapag ka magla-live, topless yung kausap mo o ikaw. Bawal. So, ayun, na-violation, nudity daw. May content trouble. So, moving forward, just make sure na lang na kapag aakit kayo sa live, naka-t-shirt kayo. Lalaki naman yung kahapon na naka-topless, pero nudity pa din. Bawal daw pala. So pagka lalaki, bawal. Pagka babae, kalug-kalug ang suso, ayos lang. Tangina talaga no? Tangina talaga ng Facebook Pero ayaw mo na, wala tayong magagawa dyan, ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan, ganun talaga. Sobrang simple lang naman ang konsepto sumunod na lang tayo. Kasi wala tayong magagawa dyan. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Ipapaalala ko lang yung only get to live once. Isa lang ang buhay. At lahat ng mga nauna sa atin, patay na. Dito ka na rin lang naman, sulitin mo na yung buhay. Yung iba sa inyo, parang nanlulumo sa buhay nila. Napakarami kasing nagme-message sa akin Ang majority pa, kung hindi magulang, OFW. Sobrang common na masyadong maraming problema, masyadong maraming sakit sa ulo. Nasabing gusto daw magpakamatay. Ang dami nagme-message sa akin. Ang dami nagme-message sa akin na ganyan. Alam mo, simple lang naman ang konsepto diba? Isa-isahin mo lahat ng mga bagay na nagpapamiserable sa buhay mo, tapos isa-isa mong ayusin. Hindi madadaan yan sa drama, hindi rin madadaan yan sa isang kumpol, pipilitin mong maayos lahat ng sabay-sabay. Mahihirapan ka. You go one step at a time, one problem at a time. Pilipinas, papaalala ko lang sa'yo, you only get to live once. Pagpunta mo sa kabilang buhay, game over na. Kung hindi mo naiintindihan kung ano ibig sabihin nun, yung sobrang swerte mo na ang odds na maging tao is 400 trillion to 1. Na pwede namang ipis ka diba? Pwede naman daga ka, pwedeng pusa ka, pwedeng kulisap ka, pwede kang kahit na ano. Pero the fact na naging tao ka, tas nabuhay ka pa sa panahon ng internet, putang ina. Nabuhay ka pa sa Pilipinas, hindi sa North Korea, kung saan pag nagsalita ng hindi maganda pamilya mo, buong pamilya mo kakatayin dun. O hindi ka nabuhay sa Africa, kung saan mga nangangamatay ang mga tao sa gutom o sa uhaw. Andito ka nasa Pilipinas ka and you want to kill yourself? You're wasting yourself. You're wasting your life. Hindi ganun kakomplikado ang buhay rito sa mundo. You just go one problem at a time. Wala kang pamilya? Congratulations, ang dami natin. Ang dami natin. In case lang na hindi mo alam, ang dami natin. Lalo pa ngayon, umubra ang social media, umubra ang internet. Ngayon na laganap na ang internet na ngayon ngayon lang yung panahon na sobrang connected ng mga tao sa buong mundo na isang click lang, makakapadala ka na ng message sa kabilang panig ng mundo. Pero ngayon lang din yung panahon na sobrang disconnected natin sa mga taong kasabay natin sa hapagkainan at nasa loob din ang sarili nating mga tahanan. Pilipinas, hindi ganun kakomplikado ang buhay. Ito na yung normal. Ang kailangan mo na lang gawin, ang tawag, adaptability. Magandang umaga sa iyo, Sakur. Salamat sa freedom na binigay mo, boss. Ito na mismo yun Yung katangahan nung iba na nanggaling ka na rito, tapos hindi mo pa inisip na nandito ka dahil sa kalayaan. Inisip mo na nandito ka, nakakulong ka sa loob. Mali talaga Akala mo paglabas mo rito may kalayaan? Meron talaga, pero mahihirapan kang humanap. Kasi isipin mo yung konsepto. Nandito, pag may sakit ka, alaga ka. Kulang ka sa tulog, abiso ka lang, mag-oversleep ka. Ayaw mo magtrabaho ngayong araw, sabi ka lang, mag-day off ka. Gusto mo kumain ng gusto mong kainin, bahala ka, pwede ka naman mag-CA. Diba? Pilipinas, hindi ganun kakomplikado ang buhay.
Hindi ganun kakomplikado buhay. Abangan ninyo kung ano-ano mga mangyayari dito sa Project 1M. Ngayon, pinababayaan ko lang muna yung taas ng level ng kaboringan. Kasi ganito talaga paggawa ng pera, hindi talaga ma-action sa tunay na buhay. Ganito talaga ang paggawa ng pera. You would want to aspire for stability. Stable dapat muna lahat. Yung sistema, yung pasok ng pera, yung mga customer, and everything else in between kapag nagnenegosyo ka. Kapag ka naman empleyado ka, dapat tuloy-tuloy lang ang pasok sa'yo ng pera tapos hindi mo ginagastos masyado. Ang ibig sabihin nun, dapat matuto ka mag-ipon. Pero pagka negosyante ka, mas komplikado ang buhay kapag ka negosyante. Pinababayaan ko lang muna yung taas ng level ng kaboringan pansamantala. Ang dahilan kasi ganito talaga paggawa ng pera. Boring talaga. Pag nag-iipon ka, boring. Wala magiging action ng buhay mo. Ano ba naman ang magiging action kapag halimbawa, empleyado ka? Ano magiging action ng buhay mo? Sa mga gustong umakyat sa live, type nyo lang ako para makita ko yung para makita ko kung sino-sino yung mga gustong umakyat sa live na may mga tanong. Pagka gumagawa ka ng pera at nagpapayaman ka sa umpisa, titiisin mo talaga yung kaboringan. Kasi ganun talaga yun eh. Is there an alternative sa pag-iipon? Pwede, dadamihan mo ng dadamihan yung pera if malalim ka na. Pero pag mababaw ka pa lang, nagsisimula ka pa lang sa buhay, tangina, hindi ganun ka bilis gumawa ng sobrang daming pera. Hindi ganun ka bilis. Lalo na pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo at ganun ang karamihang Pilipino, wala silang malay talaga sa ginagawa nila sa buhay. Akit tayo ng isa. Carla Villane. Carla. Ating ka na, Carla. Good morning, Carla. Good morning. Nasaan ka? Wait. Kuwait. Okay. Ano tanong mo, sister? Yeah, tanong ko lang kasi yung ang daming kasing na ng mga Pinay dito. Inabuso, yun. Ano yung mas magandang paraan or yung matulong ng isang vlogger na na yung parang sa sitwasyon ng mga OFW dito. Hindi na kasi madali. Di ba? Gusto mo ng diretso? Oh. Ako nagtataka, ba't punta pa rin kayo ng punta dyan? Yun lang kasi Tapos kailangan problema ng trabaho. kayo ngayon, tapos pati vlogger pa problemahin nyo pa. Pwede Kumbaga, naman kayong pumunta na Saudi. Pwede kayong pumunta na Abu Saudi Dhabi. pareho Pwede din. kayong pumunta ng Dubai. Pareho. Pwede kayong pumunta ng maraming iba't ibang bansa eh. Galing ako Diba? sa Dubai. There you go. Oh, Mas maayos ang Dubai kaysa dyan sa Kuwait. Eh kaya nga, binanan ng Pilipinas yan minsan panahon eh. Kasi nga may napatay dyan, nilagay sa freezer eh. Ba't kasi balik kayo ng balik dyan? Yun ang yung mas madali na Maayos pa mga Saudi yan kaysa dyan sa mga Kuwaiti eh. Alam nyo naman yun. Oo, may mga sakit ng ulo pa rin naman sa Saudi. Pero alam mo, mas bantayado kayo sa Saudi kasi mas mahigpit ang gobyerno natin sa Saudi, dito sa Pilipinas, dun sa yung mga embahada natin dyan sa Saudi, kumpara dyan sa Kuwait. Wala tayong masyadong kapangyarihan dyan sa Wala tayong masyadong kapangyarihan dyan sa Kuwait. Huwag kayong balik ng balik dyan kasi pataka na, binan na nga yung Kuwait eh. Diba? Inopen, bumalik kayo dyan. Ang tigas din ng ulo niyo eh. Diba? Ako rin, nagtataka rin ako sa gobyerno eh. Bakit kasi open ng mga ganyang klase ng lugar? Okay naman yan. Alam mo, Derecha na, okay yung lugar na yan pagdating sa iba't ibang mga klase ng trabaho. Bukod sa trabahong nagtatrabaho kayo sa loob ng bahay ng amo nyo. Wala kayo masyadong depensa pag nasa loob kayo ng bahay ng amo nyo. Pero kung cleaners yan, okay. At least nasa isang kumpanya kayo tapos i-deploy lang kayo kung saan-saan. Diba? Kung ibang klase ng trabaho yan, bukod dun sa trabahong nasa loob kayo mismo ng bahay ng amo, baka pwede pa eh. Pero nasa loob kayo ng bahay ng amo, domestic helper. Puta, alam nyo na nga eh, nakita nyo naman yung mga nangyari in the past eh. Diba? And that's a risk that you will take kung talagang trip mo talaga yung lugar na yan. Ngayon, tatanungin mo ngayon, ano magagawa ng vlogger sa inyo? Wala magagawa vlogger sa inyo, matigas sa ulo nyo eh. Ano pa ba naman ang gusto nyo gawin ng vlogger para sa inyo, sa katigasan ng ulo nyo? Diba? Pwede ka naman mag-Saudi, pwede ka mag-Qatar, pwede ka mag-Oman, pwede ka mag-Jordan, pwede ka mag-Dubai. Napakaraming iba't iba pang mga bansa. Ba't naman kasi pinipili niyo yung bansa na marami na lang namatay dyan? Siguro, pagkukulang din ng Pilipinas, hindi naman kasi na dapat ino-open yung bansa na yan.
Yun lang. Pero may pumupunta kasi. May matigas ang ulo eh. Diba? May pumupunta kasi. Sinarado na nga nung last year. Sinarado. Biglang, Di lang last year yan. Alam mo, parang, yan yata halos yung pinakamatagal na nakasara eh. Nitong mga nakaraan, pagkatapos ng pandemya. Kasi ang Saudi, sinarado rin eh. Pero hindi naman dahil sa pangmamolestya o sa pangahalay o pananakit. Ang dahilan kung bakit sinarado yung Saudi, dahil doon sa Aramco. Yung sobrang daming ni-layoff ng mga empleyado, ng mga hindi binayaran ng sahod, kasi nagkakaproblema ang Saudi versus Yemen. yun lang. Oo. Oh, pero yung Kuwait, putang ina, yan talaga, legit eh. Ang dahilan kung bakit isinarado yan, dahil may chinap-chap na babae nilagay sa freezer eh. Yun. Pero Meron din ba't bago kasi yung punta kayo ng punta Philippine. dyan? Ngayon, tatanong mo yun sa ano magagawa ng vlogger? Ang vlogger, they can only do so much. Pero ang karamihan naman ng mga vlogger, wala namang pakialam sa inyo eh. Ang pakialam lang ng vlogger, kunin yung pera nyo kasi networker. Yun lang. Di nyo ba nakikita yung mga ibang mga putang inang mga nagme-message sa inyo na binibridging yung kung sino mang vlogger na na networker? Sigurado may mga nag-PM naman na sa iyo, nanonood ka ba kay Jaylin, nanonood ka ba kay ganito, nanonood ka ba kay MJ Lopez, nanonood ka ba kay LPG Gascon, di ba? Nakita nyo naman yung mga yun eh. Ingatan nyo lang yung sarili nyo sa mga ganong klase ng tao kasi yun talaga, pera talaga ninyo ang habol ng mga yun. Pero ako, diretso, ingatan nyo na lang yung sarili nyo, huwag kayong punta ng punta dyan sa bansa na yan kasi nga masakit sa ulo nga yan, kasi nga nananakit nga sila. Tapos ngayon, iistorbohin nyo ngayon ng mga vlogger kapag nagka-problema kayo. Di ba? Anong trip nyo? May agency naman kayo eh. Yung agency nyo ang kulitin nyo, hindi yung vlogger. Walang kinalaman yung vlogger dyan, walang kinalaman yung magulang nyo dyan, walang kinalaman ng kahit na sino dyan. Ang transaction nyo between yourselves and your agency. Huwag kayong mang istorbo ng ibang taong walang kinalaman dyan. Alam nyo naman yan eh, nung binibriefing kayo sa OWA, di ba? O yun, alam niya. Na walang kinalaman dyan ang nanay nyo, ang tatay nyo, ang ate nyo, ang kuya nyo, ang lolo nyo, ang lola nyo, kanununuan nyo, pati mga vlogger, pati si Tulpo, walang kinalaman dyan. Walang kinalaman dyan. It's just between you and your agency. Decision. Decision yan. Oh, it's between you and your agency kasi kayo lang naman nagkasundo dyan eh. Kayo lang din naman dalawa yung kumikita dyan eh. Kay ikaw at saka yung agency mo ang kumikita dyan. So di kayong dalawa ngayon na magsagapakan kapag ka nagkakaproblema na. Alam mo naman yung standard procedure na yun eh. Follow-up question. Follow-up question, ganito. Yung anak ko kasi 17 years old na siya. May napakaganda ng pangarap niya. Ano siya, leader siya ng isang banda. So ngayon, medyo nahihirapan ako sa suporta kasi may cancer ako. Anong problema nung banda? Suporta. Hindi, yung sa, banda. Sa tatay. Yung banda. Anong kinalaman ng bata sa banda? May banda siya. Kumbaga may ambisyon siya. Lawak na ambisyon niya. Tapos ngayon, naghihingi ako ng suporta sa tatay. So yung tatay, nagbibigay lang ng 100, 200, ganun. Isa kasi sa mga problema rin yan eh. If you go to the very root of it, bakit kasi pumili ka ng ganong klase ng lalaki? Diba? It goes to your decision making, diba? Ngayon, wala ka ngayon choice kundi maipit dun sa sitwasyon na kailangan mo talagang mag-abroad kasi wala kang choice eh. Tanga na, butat ang klase ng lalaki yung pinili mo maging tatay ng bata eh. Ayan talaga common na nangyayari eh. Tinan mo, ang pinaka-common na nangyayari sa lipunan, yung bata, 16, 17, 20 anyos, magpapabuntis. O, tapos ngayon, ang mangyayari, dahil nabuntis ng maaga, sasakit ngayon ang ulo nung magjowa. Magjowa lang yan eh, kadalasan. Hindi naman nagiging mag-asawa eh. Naging mag-asawa ba kayo? Kasal kayo? O, yun na mismo. O, tapos, ngayon, pag sumakit ang ulo ng dalawa, yung lalaki, iiskapo na, tapos yung babae ngayon na mamumroblema ng anak. O, tapos, ang mangyayari, pipigain ngayon ng babae yung lalaki para sa sustento, tapos magbibigay naman, pero ganyan ang mangyayari, paiyakan, barya-barya. Yun. It goes to the very root of it. Ano ba talaga ang ugat niyan? Ang ugat niyan, nagkamali ka ng pili ng lalaki. O ngayon, you just have to live with that for the rest of your life. Kailangan mo na lang talagang mabuhay na basurang klase yung lalaki yung pinili mo. Yung anak mo, baka sakaling may pangarap, baka sakaling wala, baka gumana yung pangarap niya, baka hindi. Pero ang pinaka-bottom line na yun, wala ka naman choice dahil ikaw ang babae at nasa poder mo ang anak, talagang ikaw talaga magpupumilit buhayin yan. Pero ito, suggestion ko naman sa'yo. Ang suggestion ko naman sa'yo, unahin mo muna sarili mong pangarap. Kaysa pinopondohan mo yung pangarap ng anak mo na wala namang assurance na gagana. Ako, ang suggestion ko, hatiin mo pera. Kasi hindi naman habang buhay, nandiyan ka sa abroad. Ito mo, katulad niya, may cancer ka. Sinuwerte ka na nga lang, nakalusot ka pa dyan.
Isipin mo ngayon, o paano ngayon, paglipas na ilang panahon, kumalat yung cancer sa katawan mo, magiging mabilis yan kapag nakanti ang cancer. Wala. O kaya nga, so ngayon, ang dapat mangyari, mag-ipon ka ngayon para sa sarili mo. Kasi kahit naman may cancer ka, kaya ka pa rin bumuo ng kinabukasan eh. Malay mo, for all you know, di ba, gumagana pala yung kung ano man yung sistemang nasa isip mo na kailangan lang ng konting pera. Nawala. Ayun. Baka, alam mo yun, for all you know, baka gumagana yung sistema na nasa isip mo na ang kailangan pala konting pera lang. Di ba? Pwede mong pagsabayin ngayon. Dapat kasi may ipon ka eh. Di ba? Katulad nun, may trouble ka sa kalusugan mo. Importante na mabigyan mo ng oras ang kalusugan mo at hindi lahat ng pera ay mapunta sa anak mo. Wala ka naman choice dyan eh, di ba? Ano gagawin mo? Pipigayin mo yung lalaki ng pera? That is an option kung willing ka na pigain talaga siya ng pera at talagang sasakit talaga ang ulo mo sa gano'n kasi hindi talaga actively nagsusustento ng matino eh. Dadalawa ka, 200 lang kada kung ano man yun, kung kailan man siya nagbibigay. Hindi ko na natanong sa'yo. Pindot. Akit kita ulit. Kung gusto mo pang umakyat. Ay ngayon, ang pinaka-bottom line nun, wala kang choice, hahatiin mo talaga yung pondo. Ayan, sakto. Manakakakit kita ulit. Kasi malagot yung daliri mo. Tangina, Hindi pindot kasi ng pindot. Parang nag-heart takay. rate ako. Pindot ng pindot eh. Okay, yung sinasabi ko nga. Teka muna, ano ba trabaho mo dyan? DH? Family cook. Hindi, trabaho mo dyan. Oh, DH ako. Okay. Yun, sakto. Kumikita ka ng mga nasa 18, Naluto. 20, pag medyo maganda-ganda palitan, pwede mo namang hatiin yung pera eh. Diba? Tag na 9,000 para sa anak mo. Tapos, actually, hindi nga kailangan ng 9,000 eh. Pero kaya na yung 9,000. Kaya na yun. Tapos, another 9,000 para sa'yo. Nasa Canada, Diba? nasa Canada kasi siya. Nasa Canada yung Opo. anak mo. Hindi, yung tatay. Ako na, hindi ko gets. Kung nasa Canada pala yung anak mo, ba't kailangan pa yung dala 200 piso na pang sustento ng tatay? Yung tatay nasa Canada. Yung anak ko nasa Yung tatay Davao. nasa Canada. Putang na, lalo ka mahirapang pigain yun. Wala, babaitan mo na lang talaga. Ganun gagawin mo, makikisuyo ka. Wala, kakain ka talaga ng pride kapag ganyan eh. Na yung lalaki may narating pero ayaw magsustento ng matino. Kakain ka talaga ng pride pag ganun. Ito, baka si brother kumain. Sinigang? Take off. Okay. May kanin? Wala. Okay, sige. Isa lang? Opo. Okay. Isang sinigang, brother. 130 pesos lang. Ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin, teka muna, yung binibigay ba nung tatay, ano yan, $100? Pesos. Putang ina, seryoso ba? 100 200. pesos? Tapos sasabihin niya pa, ibablock kita kung may message mo ko. Sabi niya sa bata, hindi kita anak, ganun. Nakakapurot naman yung tao niya. Wala kang magagawa eh. You just have to face the consequence of your action. Pinili mo kasi yun eh. Good evening. Umabot pa kayo. Dali, mabilis lang to. So, follow-up question, sister. Yun lang. Salamat sa mga motivations. Extra rice? Dalawa na rin. Okay. Soft drinks, tubig. Ganyan. Okay. 140 times 2 plus 50 pesos. 330 lang. So, yung going back sa pinag-uusapan natin. 320. 330. 330. Going back sa pinag-uusapan natin. Ang pinaka-the best na magagawa mo talaga dyan, gustuhin nung lalaki dapat na magsustento. Yun lang ang magagawa mo. Kasi wala kang kapangyarihan eh. Nasa ibang bansa pala yung lalaki. Paano magugustuhan? Gamitin mo ngayon yung anak mo. Sendan mo ng lahat ng mga updates. Ito problema mo. Ayan, ito problema mo ngayon. Ang isang problema mo ngayon na malaki, wala ka sa Pilipinas para bantayan yung anak mo. Wala rin yung tatay sa Pilipinas para bantayan yung anak mo. Yun lang. Isa sa mga magiging problema mo yun. Kasi, lalo na, bandista. Tangina. Baso? Delikado yung konsepto ng bandista, lalo na kapag medyo bata-bata. Puta, baka makabuntis ng maaga yan. Tibuyon. I should know, nasa banda ako minsan panahon eh. Tangina, tumatalon pa nga ako sa stage nun eh. Ito nga, itin ko, kung nakita mo, may basag. Kapag talon sa stage yun eh. Sinalo ko ng sahig. Walang yung sahig. Yun nga lang, pangaralan mo ng regular yung anak mo, pero medyo mahihirapan ka dyan kasi Yun lang. ingata mo talaga ng gusto yung anak mo. Ako, suggestion ko sa'yo, diretso, mag-ipon ka ng gusto. Umuwi ka sa Pilipinas kasi Hindi ako makaipon.
Hindi ako makaipon kasi may mga scan, mga PET scan, CT scan, May ganun. ano? Pero wala akong maintenance. May ano? May mga Yung scan, mga ano. PET Okay, scan. understood. Mm, Dahil doon sa ano, oo, dahil doon sa medical condition mo. oo. Okay. Ongoing pa rin kasi yung ano kahit na for 4 years na ano. Wala. Talagang ganun talaga ang mangyayari. Hahatiin Mm, mo yung pera, tapos kung maaaring gastusan mo na talaga ng hustong-husto yung ano mo, yung cancer mm, mo. Kasi kahit ano pang dami ng pera mo, tangina, pagka mamamatay ka na, wala na rin kwenta yan eh. kaya nga. Hmm. Yan na nga sinasabi ko, maraming bagay na mas importante kaysa sa pera. Napakaraming bagay na mas importante kaysa sa pera. Isa sa mga pinakamalalaki, yan, tungkol sa kalusugan. Kung pwedeng Mm, ibigay ko na lang yung buhay ko sa'yo, bibigay ko sa'yo yung parte ng buhay ko eh. Kasi sawa naman na ako rito, graduate na ako rito eh. Kaso wala namang option para sa ganun eh. Diba? Good shit pero na ako rito maraming eh. salamat. Ikaw yung may anak na kailangan mong mabantayan. Wala man akong ganyan, wala akong anak, wala akong asawa. Diba? So wala akong Oo. ganyang problema katulad nung pareha sa'yo. Pero mukhang Maraming wala ka salamat namang talaga, problema. Lods. Oo. Sobrang salamat kasi Mukhang ang alam mo, lakas ng mukhang ang motivation mo kailangan sa mo lang akin. talaga kapayapaan ng isip. Yun lang ang Oo. kailangan mo, kapayapaan ng isip, na wala ka naman talagang problema. Kasi tignan mo, if you look at it on a deeper perspective, ano ba talaga problema mo if you look at it deeper? Mm-mm. Yung anak mo nasa banda, may pangarap. Ikaw Mm-mm. nandyan sa Kuwait, maayos naman, pinoproblema mo yung problema ng iba, na mga kung ano man yung nangyayari sa kanila dyan, pero ikaw wala ka naman ganong problema. So tuloy-tuloy na pumapasok lang sa'yo pera. Tapos yung Mm. asawa mo nagpapadala 100, 200 pesos a day, na sapat naman yun para sa bata kasi nakakadagdag pati yung pera na galing sa'yo. Oo. So technically, if you put technicalities, wala ka talagang problema. Mm. Oo, kasi yung cancer mo, okay, sige, may cancer, pero nakakapagpagamot ka naman dyan eh. Tapos may pera ka naman na sarili. Diyan nga nauubos yung pera mo eh. Dun sa pagpagamot Mm. ng cancer mo, yung MRI at yung mga kung ano pang scan, di ba? Oo. So you're doing well. Wala ka talagang problema. Yun Kaya lang. nga, suggestion ko sa'yo, huwag mong problemahin yung problema na iba. Ito, malupit na advice. Huwag mong problemahin yung problema na iba, hayaan mo sila. Oo. Yun. Yun na lang. Yun ang pinakamalupit na magagawa mo para sa sarili mo. Tigilan mo yung stress kasi isa sa mga pinakamalalaking causes, sabi ni Doc Willie Ong, ng cancer niya, Stress. yung stress daw, sabi niya. Mm. So tigilan Stress. mo na lang yung stress. Tinan mo, halos wala ka na nga masyadong pinoproblema, puta, pati yung problema ng ibang OFW sa Kuwait, pinoproblema mo na tuloy. Hindi kasi nangyari dito, Lods. Nangyari sa harap ko talaga, pinatranslate yung sinasabi niya kasi yung Oo nga, alaga niya. nangyayari nga sa iba, hindi sa'yo. Sa amin talaga. Kasi yung Sa'yo isang mismo? Pinay, no, nilason niya yung bata. Hindi, Isang taon pa. sa'yo mismo, sa'yo ba? Hindi sa akin, O pero yun, sa harap ko talaga problemahin yung sinaktan siya. problema ng iba. Yun lang. Understood na yun. Pwede kang sumaksi, pwede kang tumulong, o kung ano pa man ang trip mong gawin. Pero ang bottom line, huwag mong problemahin yung problema ng iba dahil you have your cancer to worry about. Mm. Di ba? Meron ka sarili mong problema na pag dinadagdagan mo pa ng stress yung buhay mo, puta, lalala lang yung sakit mo. Maniwala ka. Alam mo, as much as ako pinoproblema ko yung problema ng ibang tao, I am in perfect shape. Oo, Mm. I am in perfect shape. Meron nga lang nagkakaproblema ako personal dito every now and then, pero wala akong pre-existing condition. Ikaw kasi may pre-existing condition kayo, di ba? So huwag mo nang problemahin yung problema ng iba. Sinigang na baka po. Mas may, Pero may mga sinigang na. dumadaan baka bumili sinigang na baka. Hello. Sige. Follow Sige, Lods. Baka up may gusto question. pang magtanong. Sige po. Salamat. Okay, sige. Maraming salamat sa oras mo, sister. Sige, Na-appreciate kita. buti, Ngayon, pwede mo nang pindutin. buti na timing. Hindi masyadong busy. Sige, pwede mo nang Sige pindutin. po. Go. Sige po. Bye-bye. Bye. Ako na yung pumindot. Sinigang na baka po. Ay, alam mo, feeling ko, bibili ka pa. Okay. Next question. Sino gusto umakyat sa live? Doon tayo sa mga gusto umakyat sa live. Ayun nga, I'm a big believer if it's not broken, don't fix it. Pagka wala kang problema, huwag mong problemahin yung problema ng iba. Maliban na lang, lahat ng problema mo, resolvado na. Kasi tutulong ka sa iba, tapos ikaw mismo kailangan pa ng tulong. Ano ba naman yun? Di yung meron ka, ibinigay mo sa iba. Mali naman yun. Wala na sa hulog yun. Kasi di ba, ano ba nakasulat sa Biblia? Di ba? Ibigin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano ngayon na ibig sabihin? Unahin mo muna, ibigin yung sarili mo. Ano ba? Ibigin mo muna yung sarili mo. Tapos yung pag-ibig mo sa sarili mo, yun yung gagamitin mong pag-ibig sa iba. Di ba? Basic principles naman yun Unahin mo muna yung sarili mo. Kung gusto mong sumagip ng kahit na sinong tao, parehas lang kayong nalulunod, sagipin mo muna yung sarili mo. O tapos saka mo ngayon batuhan ng life vest o kung ano man yung, kung sino man yung iba pang nalulunod. Problema na iba. 10 location ng restaurant.
Andito lang kami sa Domsa Viewpoint, Domsa Viewpoint. Yung kabila, mahabang parang Barangay Hall, Angono Rizal. Ulitin ko, mahabang parang Barangay Hall, Angono Rizal. Dalawa na po ang branch natin. Open tayo mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, Lunes hanggang Linggo. Sige, sino gusto umakyat sa live, type nyo ako. Sino gusto umakyat, type ako. Yan na tayo dito. Sige. Angono pala sila. Oh, Angono. Dito lang kami sa Angono. Sige, yung mga gusto umakyat sa live, type ako. Bilis na! At huwag nang kakahiyaan pa kayo. Kakahiyaan pa. Abram, may konting problema ka. Labas ka muna, tapos balik ka uli. Wala rito yung option para iakyat ka sa live. Ito lang talaga problema ko sa Facebook eh. Ang hirap mag-officiate ng pag-akyat sa live. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother Idol. Dito po kami sa Europe, brother. Idol. Okay. Ano po mo dyan? Tagahimbod ng puwet ng mga matanda. Caregiver. Okay, good. Good job. Okay. Ganda sweldo. Okay. Thank you. Ano tanong mo, brother? Kasi, brother, paano ba ma-control natin yung natin? Yung magalitin tayo. Madali tayong magalitin. Sa akin, personal ang effective sa akin. Naglalabas ako ng galit sa controlled environment. Every now and then, kailangan mo yun. Kailangan mo na ang tawag nila release, diba? Itong Cres. Dali, mabilis lang to. Itong Cres Alin, aya ka ng aya sa akin ng putang inang drug test. Walang problema sa akin, papayag ako. Basta lumitaw ka, kung saan mang clinic ko pipiliin, tapos magpapadrug test ako, basta pumapayag ka na ipapakain ko sa yung negative drug result ko sa harap ng camera, sige, papayag ako. Kasi wala akong mapapala dyan sa gusto mo eh. Gusto mo magpa-drug test ako? Sige, papayag ako, mapadrug test ako. Ano mapapala ako? Gumastos ako ng oras ko, time away from Project 1M, at sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko para lang pagbigyan ka? Sino ka ba, Cres Alin? Ang tigas ng mukha mo para ayain ako magpa-drug test eh, di ba? Ang tigas ng mukha mo, ni fake account nga yung gamit mo eh. Fake account yung gamit mo, ulitin ko lang, fake account yung gamit mo. Ano ibig sabihin nun? You don't have a fucking credibility, Cres Alin. Award. Papayag ako. Sige, papayag ako magpa-drug test. Basta papayag ka rin, nakakainin mo yung negative drug result ko sa harap ng camera ko, ha? Kahit hair follicle drug test pa yan, walang problema. Kahit buhok ang panggalingan, walang problema. Kasi mas matibay kasi yung hair follicle drug test, kahit 6 na buwan ka nang nag-drugs, kayang kunin yun eh. Kayang kunin yun. Walang problema sa akin yan. Sige, okay yan. Basta papayag ka, kakainin mo yung negative drug result. O ngayon, win-win situation yan. Malalaman mo na kung ano resulta ko, kung nagda-drugs ba ako, kung ano man meron sa sistema ko. Baka malula ako kung ano meron sa sistema ko. Makukuha mo kung ano meron sa sistema ko. Pero ito naman ang ito naman ang take ko diyan. Ito naman ang pakinabang sa akin yan. Pag pinakain ko sa iyo yung negative drug result, magba-viral yung putang ng post na yan. O di win-win situation ngayon. Puputok ang pangalan ko sa social media kasi kinain mo yung negative drug result ko. Tapos nalaman mo rin kung ano meron sa dugo kung impacto ka. Diba? Sige, payag ako. Okay yan, walang problema sa akin yan. Basta payag ka rin, nakakainin mo yung negative drug result ko sa harap ng camera. Ang tigas ng ulo mo eh, di ba? Tangina, paulit-ulit kayo sa putang inang drug test ka ng drug test, hayop ka eh. Anyways, pinag-usapan natin. Pinapataas ko lang yung viewers. Gumana naman yun. From 170 something, ngayon, nadagdagan na mo higit 10. Malaki yan pagka nasa Facebook ka. Malaki yan pag nasa Facebook ka. So ayun, tungkol doon sa sinasabi mo, tungkol doon sa problema mo, ang suggestion ko, unahin mo muna yung goal. Ano ba eksakto talaga yung hinahabol mo? Unahin mo muna eksakto kung ano yung hinahabol mo doon sa sitwasyon na yun kasi short term ka dyan eh. Short term yan eh, di ba? Hindi mo pwedeng tignan long term yan. Pwede mo, siguro, hapyaw lang, long term, okay. Pero ang problema mo kasi dyan, yung short term na anger burst. So kailangan, masuwato mo yun, ang suggestion ko, huminga ka muna. Umalis ka muna dun sa senaryo, hinga ka lang muna, tapos pag kalmado ka na, balik ka. Kasi ang hindi mo gugustuhin dyan, naapektuhan yung long term mo dahil lang sa short term na anger burst mo. Burst of anger. Yun ang hindi mo gugustuhin. Ngayon, yun ngayon, kailangan ngayon basta kakainin niya yung negative drug result. Ay, ano nga yung pag-usapan natin? Ano ba question, brother? Yun Alam yung mo, effective. Layo ka muna, hinga ka muna,
sabi nung iba, bilang ka daw 1 to 10, okay, baka gumana sa'yo yun, pero you do whatever it is that you need to do para lang makontrol mo yung anger mo. Kasi hindi mo gugustuhin yung ano eh, hindi mo gugustuhin yung konsepto na, alam mo yun, long-term repercussion of your actions just for the sake na mailabas mo lang yung emotion mong pansamantala na temporary lang naman. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question. Alam mo, yung may problema rin akong katulad ng sa'yo dati. Huwag ka magkailan, hindi ka nag-iisa. May problema rin akong katulad ng sa'yo dati. Tanga na dati, lagi ako may dalang tubo sa motor ko eh. Pag napipitikan ako ng kotse, binabasag ko talaga bintana eh. Ganon ako, brother, dati sa Pinas, kahit traffic in, wala akong pakialam, ganon. Kaya, Wala. Pag- Ganyan talaga sa Pilipinas eh. May mga drunk driver eh, lalo sa madaling araw. Ang dami drunk driver dito sa madaling araw. Tangina, yung mga kare-karera, pagka ganun, pipikon ako sa ganun eh. Diretsahan lang. Reckless, ano tawag ito? Driving under the influence. Driving, DUI, driving under the influence. Anyways, follow-up question, brother. brother, saludo ako sa iyo dahil alam mo, akala ko kasi hindi ako magiging, di ba, pag OFW 99% magkakahiwalay. Saludo ako sa mga pinagsasabi mo. Talagang tama yon. Hindi ko akalain. Pati yung papakain yung negative drug result? Okay, sige, tuloy mo yung sinasabi mo. Yung akala ko hindi ako ma-broken family or mahiwalay sa asawa. Nangyari sa akin. Yung sinabi mo na yung investment na yan, tangina talaga. Isa ako apektado dun at dalawang beses ako na sa investment na yan. Ngayon, hiwalay kami sa asawa ko ngayon. Ang problema ngayon, yung mga anak ko, malayo sa akin. Minsan nai-stress ako, kailangan ko ang kanilang kalinga or presensya man lang makatawag, hindi. Pagkatapos ng natanggap ang pera, puso yung walang signal eh. Tama yung sinasabi mo. Bigla na nawawala ng signal. Nawawala ng signal or kahit man lang mag-message ng happy birthday, Merry Christmas, nawawala. Talagang totoo yung ginano mo. Alam mo, brother, yung mga terms at mga pinagsasabi mo, ginamit ko yun, mga aspeto na yung mga paano ka mag-explain. Ginawa ko yun bilang content creator sa vlogging ko. Napakalaki yung ambag mo sa buhay ko. Sobra. Kaya saludo ako sa iyo. Sobra. Sana makauwi ako, bibisitahin talaga kita kahit nasa Mindanao ako. Bibisitahin kita. Napakalaki ang ambag mo sa amin na mga nawalan ng pag-asa, minsan sa mga OFW. Napakahirap, totoo yung sinasabi mo. Nagpakaalipin kami sa ibang tao. Whereas, nung in return sana, kahit man lang pagmamahal, alam ko yung mga sinasabi mo na kahit konti man lang pangungumusta na walang-wala ka ditong makapitan o makausap. Tama yung mga sinasabi mo. Minsan, alam mo ba, ginagamit ko minsan MP3 yung mga mga audio mo at ina-upload ko sa mo. Only me lang ang lagi ko yan pinapanood dahil yung mga wisdom mo na ini-impart mo sa amin, lalo na mga OFW. Golden yun para sa akin. In my heart. Grabe. Sobra. Ngayon, ang sikan, ano ba ang gagawin ko? Kasi nai-stress din yung mga anak ko kung lagi ko silang ini-message o bakit kayo ganito? Paano ko ba tanggapin ang mga bagay na ito na sila ay instead na gusto kong mapalapit yung loob nila sa akin, mapapalayo pa kung idinidiman ko sila sa mga kahit man ang pag-message, ganito, ganyan. Kasi wala na kami sa asawa ko eh. Wala na. Ganun talaga. Nandoon na sa kabilang bakod. Hindi ko subok akalain na ganun talaga pag OFW ka. At alam ko, hindi na ako nag-iisa. Marami kayo, brother. Marami kayo. Alam mo, papatype ka lang ng yes dito sa mga to. O, sige, tama. Sino sa inyo, yung mga mula nag-OFW nasira ang pamilya? O nagkakaproblema na ngayon, kahit di pa sira, nagkakaproblema na ang pamilya dahil nag-OFW? Type yes. Tama, panoorin mo ngayon gaano karami yung mga tao. Totoo. Nakikita mo dyan, may ang konti. Hindi ka nag-iisa, brother. Hindi ka nag-iisa. Napakarami nyo. Totoo, dito nga lang sa Pilipinas, puta. Alam mo, ito yung ang tawag nila rito sa Biblia, yung panahong mabagabag kung totoo. Kasi dati,
there was a time in the past na sobrang stable ng konsepto ng pagpapamilya na yung lalaki nagtatrabaho tapos kumikita ng 20, gano'n. Tapos yung 20 mil na yun, inabutan ko pa yun eh. 20 mil, 30 mil, sapat para makakuha ka ng bahay sa Pag-ibig. Tapos, sapat din yun para makakuha ka ng sasakyan. Hulugan, parehas yung dalawa. Tapos, nakaka-grocery pa kayo. Tapos, Sabado at saka Linggo, day off mo. Tapos, Sabado at saka Linggo, yung Sabado para sa mga tropa mo. Tapos, yung Linggo para sa pamilya. Tapos mamamasyal kayo, tapos magsisimba, tapos kakain sa mall. Tapos routinary lang ang buhay, tapos lahat ng bagay, expected mo na, tapos walang out of the usual maribang magkaroon ng sakit ang pamilya o magkaroon ng out of the usual na emergency. Ngayon, tangin na magtrabaho ka lang dito sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka pa, ha? Magtrabaho ka pa lang. Hindi mo na sigurado kung yung bahay mo safe pa ba. Kasi merong possibility na baka may pumipendeho na sa asawa mo o ikaw ay pumipendeho pala. Wala ka ring malay. Baka akala mo safe, pati akala mo yung mga anak mo safe. Congratulations. Nagsipasok na ngayon yung mga siraulo sa loob mismo ng bahay nyo. Nasa social media pa, influencer ang mga gago. Dati, kailangan pa lumabas ng anak mo para makakuha ng bad influence. Dati, ang operating system ng mga anak sa magulang nang gagaling. Kung ano man yung mga itinuro nyo sa anak nyo, doon lang sila nag-ooperate, wala silang ibang malay. Bukod doon sa mga bagay na itinuro nyo, na kailangan pa silang lumabas ng bahay para makakuha ng mga siraulong mga impluensya. Ngayon, ang tawag, influencer, vlogger. Tapos, ang ginagawa, kinakalog yung suso nila sa harap ng camera, ginagaya ng mga bata. Nagpo-promote ng sugal na ang target audience nila noon, bago pa sila mag-promote ng sugal, mga bata na naglalaro ng online games. Ngayon, naglalaro na sila ng online casino sa harap ng mga bata na audience nila mismong minsan panahon. Twisted ang mundo ngayon, sobra. Ito yung panahon na binabanggit sa Biblia, ang panahong mabagabag eh. Tanga na, wala ka ng assurance kung kayo pa ba pag uwi mo ng bahay. Putang ina, yun ang mabigat. Lalabas ka lang ng bahay para magtrabaho, pag uwi mo ng bahay, may katorotot na yung asawa mo. Lalabas ka lang ng bahay para magtrabaho, pag uwi mo, yung anak mo, nag-online casino na. Putang ina. Kakaiba tong panahon na to. Ang tagal ko ng buhay, ngayon lang ako nakakita ng ganitong itsura ng panahon. Diretso. Sa tagal ko ng buhay, ngayon lang ako nakakita ng ganito ng itsura ng panahon. Ang weirdo nitong itsura ng panahon natin ngayon, sobra. Napaka-weirdo ng itsura ng panahon ngayon, hindi ako makapaniwalang makikita ko tong ganitong klase ng panahon. Tangina, twisted, sobra. Twisted. Hindi ko alam kung paano re-resolbahin yan. Pero ito na ngayon yung ang tawag nila nung panahon ng pandemya new normal. Ito na ngayon yun. Ito na yung bagong normal. Normal na tong ganito. Normal na, nakaliwat ka na ng kereng-kengan, torototan, kaliwat ka na ng mga online sugal, online casino, kaliwat ka na ng kalog-kalog ng suso na napapanood ng anak ninyo. Wala naman kayong maghapong oras, as in 16 hours nagising yung mga bata na yan. Wala kayong 16 hours para tutukan sila maghapon na tignan mismo eksakto kung ano yung mga pinapanood nila. Wala eh, weirdo talaga tong panahon na to, sobrang weirdo ng panahon ngayon na dati, naalala ko yung panahon na kapag kabakla ka, itinatago yan. Ngayon, kapag kabakla ka, pinaghihimagsik yan na akala mo lagi kang inaapi. Tangina. Ang weirdo ng panahon ngayon, sobrang weirdo ng panahon ngayon. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon na ang mga kabataan, kaliwat kanan ng buntisan, dahil sa mga napapanood nila sa social media, readily accessible din lagi ang porn. Weirdo ang panahon ngayon. Tangina, ayoko maglabas ng bata sa ganitong itsura ng panahon. Yung alam mo yung wala akong assurance na yung anak ko ay magiging matinong tao. Puta, napaka-powerful pa naman ng conviction ko. Ang problema ko, baka mamaya mahahawa yung anak ko sa conviction ko. Puta, wala kang kamalay-malay. Conviction ng anak mo puro sa kasinungalingan ng pala ginagamit. Itong gantong klase ng conviction, tangina, lagay mo sa networker ito, putang ina, kung tignan mo kung gaano karaming tao kaya niyan lokohin. Itong ganitong klase ng conviction, yung klase ng bunganga na kaparehas sa akin, ilagay mo sa scammer, tignan mo kung gaano karaming tao kaya niyan lokohin. Kaya nga sabi ko, tangina, isipin mo ngayon yung taba ng utak na meron ako, tapos gamitin mo halimbawa yon bilang isang religious leader, putang ina mo, tignan natin kung gaano karaming kaluluwa yung kaya mong dalhin sa impyerno. Pero tignan mo rin kung gaano karaming billion yung kikitain mo. Tangina, napakabihira ng taba ng utak na kaparehas nung sa akin. Na pinagtsatsagaan ko halos lahat ng sikat na religion sa mundo. Napakabihira.
Pero alam mo, overall, natatakot ako rito sa panahon na to. Natatakot ako rito sa panahon na to. Iba ang itsura nitong panahon na to kumpara sa lahat ng panahon na pinanggalingan ko in the past. Iba ang itsura nitong panahon na to. Weirdo tong panahon na to. Yun, tungkol doon, brother, na-appreciate ko na na-appreciate mo ko. Pero ingatan ninyo ang pamilya ninyo. Ingatan ninyo ang mga anak ninyo. Sa mga may pamilya, you make sure you spend as much time with your family as possible. Kasi ang mabigat niyan, yung mga anak ninyo, yung mga asawa ninyo, nagsisipag lumagak na ng dami ng oras sa social media. Tapos yun na rin mismo yung nagiging cost ng pagkasira ng pamilya ninyo. Ingatan ninyo mga sarili ninyo. Hindi lang yan sa mga OFW. Oo, OFW, takina, you are more prone para sa ganun. Pero kahit nasa Pilipinas ka, tangina, hindi na safe ang panahon ngayon. Hindi na safe ang panahon ngayon para sa mga kabataan. Hindi na safe ang panahon ngayon para sa mga matatanda. Hindi na safe, hindi na nga safe ang panahon ngayon kahit ano pa edad mo eh. Tangina, sa itsura ngayon ng AI, na kayang ikabit yung ulo mo, yung mukha mo, pati boses mo para sabihin kahit anong gusto mo o kahit anong gusto nila. Pwede ikabit yung mukha mo sa sex video. Tapos umuungol yung boses mo. Putang ina, tindi. Ang tindi. Takina, sabi ko sa inyo, ingatan yung sarili nyo ng gusto. Ang weirdo ng panahon ng ngayon. Ang weirdo, sobra. Follow-up question, brother. Brother, yung wisdom mo gusto kong makuha, give me some tips. Kasi bilang content creator din sa YouTube, gusto ko talaga kung ano katalino at good yung utak mo. Grabe. I will say, kinakailangan ko pang bobohan yung mga statements ko sa social media para lang manood sa akin ng mga tao. Kasi, alam mo, hindi mo napapansin, every now and then, pumipitik ako ng mga medyo, alam mo yun, out of the usual na may statistics, may konting research, may konting science, konting mathematics. Kung napapansin mo, pumipitik ako ng gano'n paminsan-minsan eh. Pero makikita mo rin, Yeah. puta na pagka gano'n yung usapan, bumababa viewers eh. Bababa Totoo. viewers. Ano ibig sabihin? Hindi pa tanggap ng lipunan yung gano'n at nabuburingan ng mga tao sa mga gano'n. Ngayon, hindi naman kasi para sa lahat kasi talaga yung ganitong klase ng taba ng utak eh. Para lang to sa mga taong, alam mo yun, they want more out of this life. Pero may mga tao kasi kontento na sa kung ano meron sila at wala namang masama ron. Wala namang masama ron. Pero sa akin kasi, karunungan pinakapang-ulong bagay. Sa lahat ng pinipili ko lagi unawa. Lagi sa lahat ng pagkakataon na nangyayari o pinapangyayari ko, lagi, ano bang matututunan ko dito sa nangyayari na to? Pinatataba ako ng gusto utak ko. Ako na mismo humahasa sa sarili ko. Yung mga mentor sa social media, putang ina, karamihan dyan, shit. Nakilala ko sila personal. Karamihan dyan, ang dahilan lang kung bakit sila nagsasalita sa social media, para mabenta yung mga putang inang course nila, o para mabenta yung mga putang inang program nila, o para mabenta yung mga putang inang networking nila, o kung ano man yung putang inang binibenta nila. Mga putang ina sila. Diretso. Karamihan dyan, sa mga nasa social media, hindi naman talaga nagmamalasakit yan eh. Yung mga nasa social Yeah. media na yan, marami dyan hanap buhay lang. Is that a bad thing or a good thing? I don't know. Depende sa kung anong klase ng hanap buhay yung ginagawa nila. Pero ang marami dyan, hindi ko naman masasabing halos lahat, pero ang masasabi ko, ang marami dyan scammer. Magpapa-invest, tapos yung investment mo will go down the drain. Ang pinaka-target talaga nila, kayong mga OFW. Kasi wala kayong pagkakataon para lumaban sa kanila kapag nahuli nyo na yung kagaguhan nila. Kasi ang karamihan naman sa inyo nag-i-invest ng hindi naman sobrang laking halaga, malaki na 100,000 na hindi ka naman talaga halos makakapagsampa ng kaso pag ganun lang kaliit. Kasi mas malaki pa yung gagastusin mo sa abogado at saka sa oras na bibilangin nun sa'yo pag nagsampa ka ng kaso, kaysa manahimik ka na lang, tapos huwag ka na lang magsalita, tapos ipagpasa Diyos mo na lang, kunyari may mangyayari. Kayo talaga target ng mga gago. Kayo target ng mga siraulo. Kayong mga OFW, kayo mismo eksakto yung tinatarget ng mga siraulo na yan. Kasi nga, kayo nga yung mga tao that you have so much money, you don't fucking know what to do with your money anymore. Sobrang dami yung pera, di nyo na alam kung ano gagawin nyo sa pera nyo. Ginagawa nyo, pinamumudmud nyo na lang sa mga kamag-anak nyo. Tapos ngayon, doon na rin yun. Tangina, pinakamasalimuot na buhay talaga. Buhay ng OFW eh. Hindi ka mahal na sarili mong pamilya, hindi ka kilala ng sarili mong anak. Pinipendeho ka ng asawa mo, tinatarantado ka ng mga nagme-message sa'yo,
inuutangan ka ng mga kamag-anak mo, sumabay pa tong mga putang inang influencer na nagpapanggap na sila na mismo yung parang golden ticket mo papunta sa buhay na mas mapayapa, mas masagana, mas maraming pera na hindi mo na kailangan mag-abroad kahit kailan. Tapos at the end of the day, lahat sila pineperahan ka lang. Wala nagtsatsagang magmalasakit sa inyo kaparehas ng pagmamalasakit ko sa inyo. Tignan mo, katulad niyan, may mga tanong ka, nasagot yung tanong mo, may hiningi ba ako sa iyo ni piso? Taka na, ako personal yung nagpopondo sa sarili kong programa. Kaya nga iba nagrereklamo eh. Sabi nila, bakit ikagaya? Kung talaga bang mayaman ka, putang ina, bakit ganyan yung cellphone mo? Dapat iPhone. Putang ina mo, wala ka kasing malay. Kaya hindi ako nag-iPhone kasi burara nga ako, may nawawalan ako ng cellphone. Ikaw man yung mawalan ng cellphone, puta, 100,000 na 100,000, tapos 6 na beses ka kumawalan ng cellphone sa loob ng 1 taon, puta, mabigat-bigat sa bulsa yung 600,000 kahit pa sabihin mo pera ka. Pero tinan mo, alang-alang sa pagtsatsaga ko rito, alang-alang para sa inyo matuto kayo mga kapwa-tao. At tinan mo, sarili kong product, sarili kong Google ito, ako lang mismo gumagastos mag-isa. Every now and then, may mga mag-chip in, halagang 500, ganun. Ano ba yung 500? Halaga 1,000, ganun. Malaki na maka-chip in ng 2, 3,000, 5,000, ganun. Pero wala namang lampas sa 5,000 eh. Taka, mag-chip in yung mga yan, kung sino man yung mga yan na nakitulong dito sa programa, isang beses lang, tapos di na maulit yun. Yun na mismo yung ambag nila, isang beses, di na maulit. Siyempre, papasalamat naman ako ron kaysa wala. Diba? Pero, alam mo yung, wala naman akong kinikita rito sa social media. Gusto ko lang talagang pakita sa inyo na may nagtatapat naman sa inyo. May tumutulong sa inyo, hindi puro pera yung hinahabol sa inyo. Ang habol ko rito, diretso, greedy rin naman ako. Oo, parang katulad ng mga kamag-anak ninyo, greedy rin ako. Parehas lang kami. Ang pinagkaiba ko nga lang, yung level ng greed ko, mas mataas kaysa sa level of greed nila. Yung level of greed nila, short term eh. Di baling masira yung pagsasama ninyong mag-aanak, di baling masira yung pagsasama ninyong magkakaibigan, basta kukunin nila yung pera mo, hindi ka na nila babayaran. Ako, yung level ng greed ko, mas mataas kaysa doon. Hindi ako interesado sa pera mo, hindi ako interesado sa kapangyarihan, sa kasikatan, o sa kahit na anong kayang i-offer sa akin ng mundo na to. Ang interest ko sa inyong lahat, yung panalangin ninyo. Baka sakaling may pag-asa akong makapunta sa kabilang buhay sa matinong maayos na kalagayan doon. Kasi siraulo talaga ako eh. Diba? Greedy rin naman ako. Interesado ako rin sa kabilang buhay. Tangina, mas mahaba yun. Dito, itong buhay na to, 60 years lang yan. Kahit billion pa yung makuha mo, iiwan mo rin dito yung pera mo. Pero mas importante yung kabila. Yun ngayon yung mas mahalaga kaysa sa akin, yung kabilang buhay. Ngayon, tatanong mo sa akin, paano mo papabalik sa'yo loob ng anak mo? Baka magawa mo pa, baka hindi na. Pero ang dapat, pinaka-broad perspective na meron ka, pabalikin mo sa'yo yung loob ng mga anak mo. Pero at the same time, i-open mo yung sarili mo na hindi ka dapat dito lang nabubuhay sa buhay na to. Kasi hindi naman ang purpose ng buhay na to ay maging tatay ka lang habang buhay. Hindi yun ang purpose ng buhay na to. Hindi ang purpose ng buhay na to mag-asawa, mag-anak, maging tatay, maging apo, maging lolo, maging lola, tapos mamatay ka na pagkatapos nun. Hindi yun ang purpose nitong buhay na to. Diretso, hindi talaga yun ang purpose nitong buhay na to. We are bound for greatness. Supposed to be, kung walang immortality, then we will go extinct. One way or the other, we as human beings, we will go extinct. Pero kung merong immortality, then palagay ko, yun yung something na worth pursuing. Kasi wala namang alternative eh. Ano alternative? Extinction? Diba? Kaya nga naman si Elon Musk, pinagtsatsaga-tsagaan na makapunta tayo sa Mars eh, diba? Bakit? Kasi kailangan daw ikaw maging multiplanetary. Pero in case hindi niya nakikita, in case lahat tayo hindi natin nakikita, we're all fucking lost. Lahat tayo naliligaw, including you, including me, and everyone else who have enough braggadocio inside their fucking heads para magyabang sa social media na alam nila ginagawa nila rito. Lahat tayo naliligaw. When I say lahat tayo naliligaw, ang ibig kong sabihin, hindi nga natin alam kung saan papunta tong putang inang mundo natin eh. Basta lumulutang lang tayo sa gitna ng kawalan, umiikot tayo sa araw, umiikot tayo sa Milky Way Galaxy, pero yung putang inang galaxy natin, hindi natin alam kung saan papunta. We're all fucking lost. Naliligaw tayong lahat. Hindi natin alam kung saan papunta yung planeta natin, hindi natin alam kung saan papunta yung mga bansa natin, hindi natin alam kung saan papunta yung solar system natin, hindi natin alam kung saan papunta yung Milky Way Galaxy. Putang ina, wala tayong alam.
Basta na lang tayo lumitaw dito out of nowhere, wala nang nakikipag-usap sa atin na parang divine creator, basta meron lang tayong ilang pirasong mga lubang-lubang libu-libong taong mga libro, yun lang yung meron tayo, clues. Ang meron sa atin, clues. Ang meron sa atin, hint. Meron sa atin, ideas. Ang meron sa atin, breadcrumbs. We don't fucking know where we came from. Wala tayong ideya kung saan tayo nang galing. Meron lang tayong mga konting bagay na napagbabasa natin galing sa mga lumang libro na sinulat ng mga lumang tao na mga hindi naman natin alam kung totoo ba o hindi. Tangina, alam mo, weirdo itong panahon na ginagalawan natin. Napaka-weirdo ng panahon na ginagalawan natin. Pero ito pa ang mas weirdo. Gusto mo na mas weirdo pa? Ang putang inang mga tao nagsisipagpanggap na akala mo mabubuhay tayo ng walang hanggan, mga gago. Ang inakaramihan ng mga tao, sira ang ulo. Sira ang ulo para isipin mong mabubuhay ka ng walang hanggan dahil lang wala kang nararamdaman sa katawan mo. Sira ang ulo para isipin mong pera pinaka-importante sa mundo. Sira ang ulo para isipin mo na tangina kaya mong palitan yung asawa mo and you will be just as happy. Kaya mong palitan ang anak mo and you will be just as happy. Sira ang ulo ng mga tao ngayon. Tangina, walang nag-iisip ng walang hanggan, walang nag-iisip ng kabilang buhay, walang tangina pag pinag-uusapan niya kabilang buhay, it's so fucking corny. Diba? Ganun ang dating eh. Pag religion, praise the Lord, corny yan eh, di ba? Wala nga halos nakikinig sa mga ganyang klase ng mga tao eh. Yung mga ganyang klase ng mga tao, ang tingin dyan ng mga tao, mga baliw. Pero putang ina, yung mga taong tumitingin sa kanila ng baliw, yung mga tao na yun ang baliw. Tang ina mo, stuck ka na rito, hanggang dito na lang ang buhay, and you only get to... Mo, pagka ganyan talaga usapan, nagtatarantado yung internet ko eh. Nakakamangha eh. Pag ganyan ang usapan, nagluloko internet ko. Tangina, alam mo, kagabi, habang kausap ko OFW rin, basta na lang naputol yung putang inang live ko. Nawala. Tignan mo, pansinin mo. Pag nag-uusap tayo ng ganyan, ito tangina weirdo sa akin to eh. Sa mga nakikinig, narinig nyo to kagabi. Yung isang nagtanong sa akin ng Hinduism, na flag siya, na ano, na nudity daw. Nudity. Ng Facebook, nudity. Tapos, habang nag-uusap kami nung isa pang OFW tungkol sa general matters ng buhay, tungkol sa pagiging OFW, naputol na lang basta yung live ko. Tapos ngayon, nagbabadya na naman. Biglang ano, out of nowhere, bigla na lumabas yung messenger, tapos na-post yung live. Yung dalawang kamay ko nandito lang sa gitna ko, hindi pinipindot to. Putang na, paano nangyayari to? Diba? Putang ina, paano nangyayari to? Paano nangyayari na basta lang napuputol yung live ko kapag ka pinag-uusapan matitinong bagay? Paano nangyayari nudity kapag ka nakatopless ka pero yung mga putang ina kumakalog ng suso ayos lang? Tangina, paano nangyayari to? Ako rin nagtataka eh. Tangina, ako rin nagtataka eh. Yung alam mo yung tangina, sobrang daming coincidence. Yung alam mo, gusto ko na nga maniwala sa sinasabi ni Andrew Tate na Matrix eh. Gusto ko na maniwala rin eh. Tangina, Matrix. So, puta, pagka ganitong usapan, kung ano nung kaletsyan nangyayari, minsan nawawala, namamatay yung internet. Minsan, puta, basta lalabas ang messenger na walang kakwenta-kwenta, hindi ko naman pinipindot. Puta, pagka ganitong general matters ng buhay talagang as in yung mga bagay na sobrang importante, tangina, may kung ano nangyayari. Hindi ko rin alam, hindi ko kaya paliwanag yan. Tangina, ayoko na maisipin supernatural yan, baka sabihin nyo, sira na naman ulo ko. Pero alam mo, isa sa mga bagay na pinakasigurado ko tungkol sa buhay. Itong ka-weirduhan ng nangyayari, at alam mo, sa sobrang weirdo ng nangyayari, pagka usapang kabit-kabitan, usapang entertainment, at kung ano-ano pa, yung comment section ko ayos lang. Walang problema. Ngayon, yung comment section ko naka-freeze. Wala akong makitang comment. Wala akong makitang comment on my end. Tapos, yung views, na-stuck na sa 220 plus. Tapos hindi na gumagalaw, 226 lang dito. Hindi gumagalaw, hindi normal yan.
Kanina, normal eh. Kanina, nagfa-fluctuate eh. Makikita mo bababa, makikita mo rin tumataas. Yung comment section, makikita mo rin normal na tumataas. Ngayon, wala, kaya nire-retain kita. Kasi malamang i-end ko na to live pagkatapos mo kasi wala talaga ako nakikita sa comment section. Bukod dun sa nandito, kanina pa, bago pa tayo nagsimula, tumigil. Hindi ko mapaliwanag po sa tangina, paano pa paliwanag to na every time na lang nag-uusap ng general matters, yung mga pinakamalalaking bagay na sobrang importante, when you look at the broader perspective na tinitignan mo na ang mga tao galing sa labas ng mundo, ang putang ina nasisira na lang basta lahat ng sistema. Lahat ng sistema nasisira. Hindi ko alam paano nangyayari yun. Putang ina, hindi ko talaga alam paano nangyayari yun. Pero ito, wala eh. I am now faced with this dilemma na lagi na lang may nangyayaring wala sa lugar every time mag-uusap tayo ng tungkol sa mga pinaka-importanteng bagay. Kaya hindi rin ako makapaglabas ng mga pinaka-importanteng bagay kasi tangina, alam mo, deep down, sinasabi ko na araw sa mga kasama ko dati, tangina, tignan nyo to. Pagkatapos natin mag-usap ng ganito, mamaya may mangyayaring wala sa lugar. May masisira na naman na wala sa ulo. Tangina, nakaraan, sira isang cellphone. Tangina talaga. Hindi ko alam paano nangyayari yan. Pero ito rin at the same time ang nakikita ko. Nakikita ko na nagbabago buhay ng mga tao. Nakikita ko rin at the same time na malaki na itutulong nitong programa ko sa mga tao. So kahit ako lang mag-isa, itutuloy ko to hanggang dulo. Totoo. Wala naman akong Absolutely. choice eh. Do I have a fucking choice? I know exactly what I'm talking about. At napakabihira sa internet ng putang ina, alam naman nila talaga yung totoo, pero yun talaga yung totoong sasabihin nila. Ang dami sa internet, tangina lahat, puro mga gusto nyo lang marinig. Pakinggan nyo sila MJ Lopez, sila Jay Lim, at yung kung sino-sino pang mga networker, yung mga gusto nyong marinig. Oo, magpipitik sila ng konting mga nakakainis. Pero ang pinaka-bottom line nun, hook lang yun para ipasok ka nila sa loob ng sistema nila. Na yung sistema nila, gumagawa lang din ng pera. Nakaraan nga, nag-message sa akin si Jay Lim eh. Hindi ako nag-reply. Hindi ako interesado. Hindi talaga ako interesado sa panloloko ng kapwa. Hindi ko naman sinasabing panloloko ng kapwa ay ginagawa nila. Pero sinasabi ko, yung buong industriya ng networking, masyadong maraming panloloko ng kapwa dyan. Ingatan nyo sarili nyo sa mga networker, derechahan. Karamihan dyan sa mga tao na yan, straight out jackass, sinungaling ng mga klase ng tao. Sinungaling ng mga tao yung karamihan ng mga nasa networking. Oo, baka tuminurin sila later part. Pero yung kasinungaling na ginagawa nila, tangina hindi nakakatuwa. May mga kabataan niyang sinira ang buhay ng mga hayop na yan eh. Tumigil sa pag-aaral. Yung iba, tangina pala sagot na sa magulang, mayayabang na klase ng mga tao na. Ang dami niya sa social media. Ayan, putang ina mo. O yan, pagkatin mo, pansinin mo, pagka ganyan ang usapan ngayon, bigla na lang gumalaw yung comment section ko. Bigla na lang gumalaw yung comment section. O ngayon, meron na ulit. O, diba? Pagka ganyan, pagka mga ordinaryong mga bagay lang, influencer lang, chismis lang. Okay, walang problema. Tapos, pagka mag-uusap tayo ng mga bagay sa labas ng mundo, looking into this world, putang ina, kung ano-anong nangyayaring kagaguhan. Ngayon, umaandar na uli. Diba? Kasi napansin ko, diba? Tangina, kung sino man yung mga naputang ina nakikialam dito sa putang inang sistema na to sa spiritual forces, mga gago, nakikita ko kayo, mga ulun. Nakikita ko kung ano ginagawa ninyo, mga gago. Alam mo, hindi tayo tumatakbo lang dito sa mundo ng tayo-tayo lang in case hindi nyo napapansin. Ang comment section, tuloy-tuloy na ulit na umaangat, oh. Ang comment section ko, tuloy-tuloy na ulit na umaangat. Gumagalaw na siya uli. Pero kalokohan naman at tangina sa loob ng kalahating oras halos, hindi gumagalaw comment section, wala nagko-comment. Putang ina. Totoo. 251 na. Nakakapagtaka, putang ina. There's just too much coincidence. Alam mong may nakikialaman na spiritual forces. Kasi obvious naman eh, kung ano itsura dito sa mundong magulo, itong physical realm, mas magulo yung spiritual realm. Doon nga ako excited eh. Doon ako excited. Makita ko kung ano itsura ng ano, baka siguro siguro baka lieutenant ako o general ako dun sa kabilang buhay. I don't know. Pero sigurado ako paano may digmaan dito sa mundo, meron din doon sa kabila, mas magulo dun. Sigurado mas magulo dun kaysa dito. Excited na ako sa mga gulo, kung ano man yung makikita ko sa kabilang buhay. Kaya nga gusto ko nang tumawid eh. Takna. Waiting talaga ako eh. Diyos, kung nakikinig ka man, pwede mo na akong kunin, mapapakinabangan mo ako dyan. Promise ko sa iyo yan. Kunin mo na ako, mapapakinabangan mo ako ng gusto dyan. Ang laki ng pakinabang ko. Yung taba ng utak na ibinigay mo sa akin, napakalaki na magiging pakinabang ko sa iyo pagdating ko sa kabilang buhay.
kailangan ko lang sa inyo, panalangin nyo na lang. Hindi nyo na, sana mamatay na si Chester, ganun, sana mamatay si Chester, ganun. Kasi, alam mo, malaking pakinabang din naman yun eh. Kasi isipin nyo, kakalat yung mga videos ko. For siguro 2 months, 3 months, ganun, o baka less than a year, puro mukha ko lang yung kakalat sa social media pagkamatay ko. Imposibleng hindi. Imposibleng hindi. Ganun ang ginagawa ng mga tao kapag yung isang tao namamatay. Si Francis Magalono nga, puta, halos 1 taon na, ano eh. Puta nga, puro Francis Magalono lang yung naririnig ko sa radyo pagka sumasakay ako ng sasakyan, no? Tapos may pipiti yung radyo ko, puro Francis Magalono lang tugtog eh. Halos 1 taon yun eh. Kailangan ko ng Filipino, Oo, brother. isipin mo, pag si Kailangan. Chester namatay, taka na, pati radyo, ipi-play yung mga videos ko. Excited na ako makita ko na tsura ng kabila. Excited na ako. Sobrang excited ko nang makita ko na tsura ng kabila. Dito, wala. Kuha ko na rito eh. Wala. Sorry. Pasensya na kayong lahat. Gamay ko na tong buhay na to. Gamay Kailangan ko ka na ng tong mga buhay na Pilipino, to. brother. Excited ako doon sa kabila ko. Ano magagawa ko rin sa kabila. Hindi naman ako interesado sa kapangyarihan eh. Hindi ako interesado sa pera. Hindi ako interesado sa sa kasikatan. Alam, kusa kang sisikat, that's byproduct. Ganon din ang pera, kusa kang yayaman. Ganon din yung kapangyarihan, kusang ibibigay sa iyo kapangyarihan kapag ka talagang magaling ka talaga. Diba? Kusa na yan. Byproduct lang yan. Byproduct ng galing mo, byproduct ng laman ng utak mo, byproduct ng laman ng puso mo. Pag nararamdaman ka ng mga tao, bibigay nila sa'yo lahat ng bagay na gusto mo. Tignan mo, wala ka mali-mali. Di ba? Kung ka ng tulong para kay Gail, para doon sa salamin niya. Okay na bukasan, may nag-sponsor ng salamin niya. Imposible naman ang tangina pag ako nang hingi sa inyo ng pera, putang ina niyo, Pilipinas, gagawa ko ng malaking media team, ha, para makatulong tayo sa iba pang mga tao, ha. Kailangan ko ng chip in nyo rito. Alam ko naman di kayo mag-ambag dito. Sa dami ng panahon na kayo nakinabang sa akin, na wala naman ako hinihingi sa inyo. Pero hindi na, okay na to. Ayos na to, itong live na lang. Mas maigi na yung ganito. Ganito na lang. Maligaya ako sa ganito, hindi ako masyado nai-stress, happy lang ako. Sige, sabihin mo, bakit naman nakita namin nai-stress ka? Tanga, umaarte lang ako. Kailangan ko lang ipakita sa inyo yun kung ano itsura ng inis ng isang tao na gumagawa ng 1,000,000 piso. Mga tao, tanga eh. Akala talaga nila talagang totoo talagang nangyayari to. Totoo talagang nangyayari to. Pero hindi ako ganun katanga para hindi ko kontrolado emosyon ko. Yung tangina, nagkakandaleche-leche na. Totoo naman nagkakandaleche-leche na eh. Pero hindi ako naiinis nung kalmado ako nung panahon na sinasabi ko yun eh. Akala lang ng mga tao naiinis ako. Ano ba, siga tunay na ugali. Gago, ganun talaga tunay na ugali ko. Yung emosyon ko lang, nakokontrol ko. Pero yung ugali ko, as is yan. Hindi ko na pinakakialaman. Retired naman ako eh. Wala na ako inahabol sa sarili ko. Ano pa naman itatago ko pa sa inyo? Di ba? Ano pa ba itatago ko sa inyo? Kung ano yung ugali ko rito, sa harap ng camera, ganun din ang ugali ko sa likod ng camera. Medyo matintiman nga lang nakapiraso sa likod ng camera. Kasi syempre, pwede mo naman pagsisigawan mo yung mga tao mo, di ba? Nagalit ngayon sa'yo yan, nagrago dun yung mga lintik na yan. Tignan mo? Yun nga lang puta. Yung, isipin mo yung konsepto na yun pa lang na kahit pa paano medyo kinukondisyon ko pa yung bunganga ko, puta, naglalayasan pa yung mga tao eh. Paano pa kaya kapag hindi ko na kinukondisyon bunganga ko? Ngayon, ginagawa ko ngayon, ibang tao na pinapag-handle ko ng tao, yung mga empleyado ko. Isa rin, doon sa mga empleyado, si Sakor, nandiyan ka ba, nakikinig ka? Utang ka na ka, promoted ka ng hayop ka. Yan naman. Lucy mo. Okay. Medyo umangat na. Sige, doon sa mga gustong sumali dito sa live. May tanong kayo. Sige, akit lang kayo dito sa live. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Thank you. At huwag kang mawala ng pag-asa dito kanina. Lalo-lalo na sa mga OFW. Ang laki ng ambag mo sa amin. Nabigyan mo Wala ng ka pa kayo pag-asa. makikita ibang influencer. Ako lang nagtsatsaga Wala. magmalasakit sa inyo. Wala kayo Wala. ibang makikita influencer na walang hinihinging pera sa inyo. Ako lang nagtsatsaga magmalasakit sa inyo. Ako lang yung nagtsatsagang magmalasakit sa inyo sa lahat ng mga influencer niyo yung Pilipinas. Siguro iba pang kapwa OFW nyo, pero sa lahat ng pinakasikat talaga ng social media, hindi ko naman masasabi sikat ako, pero kahit pa paano, tropa ko naman yung mga sikat. Doon sa mga magtutropahan ng mga sikat, ako lang yung tsatsaga sa inyo. Ako lang talaga yung tsatsaga na hindi interesado sa pera ninyo. Ang interest ko galing sa inyo, panalangin ninyo. Kasi masyado kayong nahihirapan sa buhay eh. Magbabaka sakali ako na baka mas nakatingin sa inyo ang Diyos. Baka kapag kayo nagdasal tungkol sa akin, baka mas pakinggan kayo. Yun lang naman hihingi ko sa inyo eh. Wala naman ako ibang hinihingi sa inyo eh. Ang hihingi ko lang sa inyo, maging maayos yung mga buhay ninyo, maging mabubuting mga tao kayo na kumikita ng mabubuting pera, tapos hingi kayo tulong sa Diyos tungkol sa akin. Yun lang. We do it. Paalala nyo na ako sa panalangin nyo, maligaya na ako ron.
Yun na mismo yung pinakabayad sa lahat ng hirap at saka pagod ko. Dalangin namin, brother. Hahaba yung buhay mo. Putang Dahil ina, Brad, mali ang panalangin. Putang inang niya, mali ang panalangin. Mali pala. Mali. Selfish kayo sarili niyo lang iniisip niyo. Sawa na ako rito sa buhay na to. Mali ang panalangin. Ang panalangin, sana Diyos, kunin mo na si Chester, mapapakinabangan mo siya dyan. Ganon. Ipag pagbira ka naman talaga. Pagkain buhay ko, humaba, kasalanan mo to, Brad. Sinasabi ko sa'yo. Tangin yun. Kung pwede nga lang merong option na ibigay na lang doon sa may cancer kanina, sa'yo na lang yung buhay ko. Dugtungan na lang yun sa'yo. Mga siguro, bigyan lang mga 6 na buwan, pwede na yun. 6 na buwan. Okay na yun, para makapagpaalam lang sa lahat ng kailangan ko pagpaalaman. Okay na ako ron. Mahal ka namin, brother. Mahal ka namin. Salamat, brother. Appreciate kita. Bakit suot mo yung anti-Cristo na brand na sombrero? Hindi naman anti-Cristo to eh. Hindi nga sila naniniwala may Diyos eh. Wala, agnostic lang sila, ganun. Pero hindi sila anti-Cristo. Basahin mo, mag-research na lang kayo. Check nyo na lang. Ayun. Maganda umaga sa'yo, brother. I love you Thank you, too. brother. Kita-kits soon. God bless you. Excited na ako makita ka. See you. Bye-bye. Okay. Okay. Next tayo. Sino gusto umakyat? Putang ina oh. Pagka talaga ganyan, tinigilan ko na yung pakikipag-usap sa inyo ng tungkol sa mga bagay na nasa labas ng mundo, looking into this world. Puta, bigla na lang, umaandar na yung comment section ko, tuloy-tuloy na yung pag-angat. Oh. Putang inang yan. Tuloy-tuloy na yung pag-angat. Okay, sige. Follow-up question. Next question pala. Doon tayo sa type nyo lang ako. Yung mga gusto umakit sa live. Ayan, okay. Lloyd. Ayan, Lloyd. Brother, good morning. Taga saan ka? Jeddah, Saudi. Saudi, okay. Ikaw mo dyan, tambay ka lang. Pang alas 3 na yung tanong ko. Okay. O sige, go. Ano tanong mo? Unang tanong sa Diyos, kalagayan ng Diyos. Saan pa talaga nang galing ang Diyos? Paano siya umiral? Mali tanong mo, brother. Dercha, mali Yes, tanong mo. Ang tagal ko ng tanong yan sa isip ko. And then I have arrived to the conclusion na tangina, maling tanong yun. Bakit? Hindi nga natin mahalap kung sino yun eh. Tinanong mo pa kung paano siya umiral. Hanapin mo muna kaya kung nasan yun. Hanapin mo muna kung sino yun. Hanapin mo na kung nasan yun. Baka sakaling pag nagkita kayo, sabihin niya sa'yo. Mali tanong mo, Brad. Tumatanong ka kagad eh. Mali eh. I have the same level of stupidity minsan panahon. I am calling myself stupid sa pagtatanong ng ganyan. Kasi dapat yung mga maunang tanong muna. Kumbaga ano yan eh. Level by level yan. Mauna muna yung asan ba siya o sino ba siya. Yung muna, doon sa sino muna siya. Yeah. Alin ba dyan sa mga yan na mga Diyos yung totoo? Kasi ang dami-dami. Kung hindi mo nakita, di ba? May Diyos ang Biblia na Kristyanismo, may Diyos ang Muslim, may Diyos ang Shintoism, ang Taoism, Buddhism, ang Egyptian Empire, meron din sarili lang mga Diyos, madami. Tapos ang ang Greek, madami rin. Tapos alam mo, ang dami-dami, pantheon nga ang tawag nila sa Greek mythology. Hindi mo ngayon alam kung sino ron sa mga yun. Hanapin mo muna kung sino ron sa mga yun. O tapos ngayon, kung sakali man, papasukin ka niya doon sa kung saan man siya nandun, yun, tsaka mo ngayon tanong, Diyos, saan ka magaling? Paano ka nagsimula? Paano ka umiral? Gets mo yun? Mali. Unahin mo munang hanapin muna asan ba siya, tapos puntahan mo. Yun nga yung alam mo, yung mga tanong na yan, valid question yan eh. Valid question talaga yan eh. Yun nga lang talaga, mali talaga yung palagay ko para sa akin, mali yun eh. Maling tanong yun para tanongin sa panahon na to, na nandito pa tayo sa lupa. Kasi finite tayo eh. Finite. Ano ba ibig sabihin finite? Natatapos tayo eh. Diba? We cannot fathom the infinite. Kasi yun pa nga lang dulo ng universe, hanggang ngayon, hindi pa rin natin makita eh. Isipin mo, sabi ng Hubble Space Telescope, somewhere around 13.5 billion light years away, yung dulo daw ng universe eh. Yun yung known universe lang yun. Pero nung inilaunch nila ngayon yung James Webb Space Telescope, putang na ngayon, they're now looking into the possibility na possible 26 billion years old na daw ang universe. Putang ina yan. Binase nila yun sa distansya na pinakamalayong nakikita ng mga teleskopyo na yun. Isipin mo puta, hindi nga natin makita yung dulo ng universe eh. Malaman pa kaya natin kung saan nanggaling yung gumawa sa universe. Putang ina, Brad. Gets mo yun?
Ako palagay ko, maling tanong yan na tanongin sa panahon natin habang nasa lupa pa tayo. Pagka immortal na tayo, dyan na ngayon magkakaroon ng konti, duda ako makukuha natin ng buong buo yun. Doon na magsisimula ngayon na magkaroon tayo ng konting idea tungkol sa kung paano ngayon nagkaroon ng gumawa sa lahat ng bagay, etc. etc. Maling tanong yan na tanongin sa panahon natin habang tao pa tayo, habang namamatay pa tayo. Pero pagdating ng immortality, yan ngayon yung mga tanong na palagay ko magkakaroon ng konting linaw, konting liwanag dun sa dulo. Follow-up question, brother. Follow-up question, brother, kasi medyo introvert ako. Paano maging successful ang isang introvert? Kailangan bang alisin yung pagiging introvert? Or Hindi, required na personality mo makisalamuha? yan eh. Kung yan talaga yung trip mo, hindi mo talaga hinahasa at hindi mo rin naman gustong hasain, wala naman ako nakikita mali sa pagiging introvert. Basta alam mo lang, you just have to stick to your lane. Kabisado mo lang dapat ang linya mo. Kung ano man yung ginagawa mo sa Saudi, dagalangan mo ngayon dyan, tapos pag na-promote ka, mas umangat pa ng kaperaso, o tumagal ka, lumalaki rin naman ang sweldo niyan eh. Kasi alam mo, kadalasan meron nga akong theory sa isip ko na hindi ako masyado naniniwala sa introvert eh. Yung konsepto ng pagiging introvert. Meron akong konsepto sa isip ko na yung pagiging introvert, hindi mo lang talaga na-practice yung people skills mo, isama mo na rin pati communication skills mo. I have that Yun ang problema ko inside my head. Kasi alam mo, sa mahabang panahon, ako rin naman eh, kimi ang balikat ko nung bata ako eh. Halos halos di nga ako nakakapagsalita kapag mga bagong tao yung nasa paligid eh. Mahihain ako sobra. Ikaw ba naman, hindi ka ba naman mahihain, puta? Bata ka pa lang, alam mo na kagad na binili ka ng matanda doon sa nanay mo. So syempre, inaasar ako ngayon ng mga tao na, alam mo, ampon, ganun. Tinatarantado ako. Tapos, dahil manipis na bata ako, maputi pa, tinatarantado nila ako, bakla daw ako, ganun. Muntik na nga ako maniwala eh. Syempre, kapag ka mga matatanda yung nagsabi sa'yo, paniniwalaan mo yun eh. Ang daming matatandang nagsasabing baka daw bakla ako eh. Sabi ko sa isip ko, baka nga talaga bakla ako. It turns out, hindi naman pala ako bakla kasi may nanligaw sa akin na bakla. Hindi ko kaya eh. Pakaramdam ko, kapatid ko yung nanliligaw sa akin eh. Ganun yung pakaramdam eh. So, doon ko lang nasigurado na hindi talaga ako bakla. Ayun. Doon talaga. Nung nag-I love you na sa akin, tangina, binali ko yung SIM card, tapos tinapong ko. Hindi kaya. Retreat tayo, retreat. Hindi kaya. Yun yung nangyari. So, ano nga yung tanong mo? Putang ina, napunta tuloy sa bakla si Chester. Maging successful na introvert ka or just terms only? Parang ganun ba? Ayun, yun nga, tungkol nga ron. Tungkol sa pagiging introvert, I don't think it is a problem that needs fixing unless it inconvenienced you. Pag nai-inconvenient ka sa pagiging introvert mo, yun, dapat mo talagang gawa ng paraan. Ako, kumbaga, yung pagiging extrovert, isa lang yan sa mga arsenal that may come in handy pagkakailangan. It may come in handy pagkakailangan. Pero it doesn't necessarily follow na lahat na lang ng klase ng hanap buhay kailangan na extrovert. Kasi tinan mo, isipin mo yung pagko-code, di ba? Pagko-coding, ano ba, IT ka, o encoder ka, o web developer ka, o may kinalaman sa computer may kinalaman sa pag-encode ng information sa computer in general. Hindi mo naman kailangan extrovert ka pa rin eh. Di ba? Mapapakinabangan mo yun kapag mag-a-apply ka ng higher position, pag maghahawak ka ng mga encoder sa ilalim mo, o ng mga developer sa ilalim mo, blah blah, etc. Pero if you look at the broad perspective, pag nakita mo nga magsalita si Elon Musk, sige, pwede mo na sabihin siya ngayon na extrovert, pwede na. Pero tignan mo yung communication skills niya, nag-i-stutter pa rin siya eh. Di ba, gumagano siya eh. Nag-i-stutter pa rin siya eh. Pero tignan mo naman, di ba? Compared dun sa mga talagang magagaling na public speakers, yung mga pinakamatalinong tao, it doesn't necessarily follow na, sige, pwede mo sabihing extrovert sila, pero pwede mo rin sabihin at the same time na hindi naman sobrang galing talaga ng communication skills nila eh. Tignan mo, isa sa mga matataba ang utak na magagaling na professor, si Dr. Jordan Peterson. Pagka si Dr. Jordan Peterson pinakinggan mo, dahil sa lalim ng vocabulary niya, kailangan meron kang dictionary para lang maintindihan mo eksakto kung ano talaga yung mga sinasabi niya.
Kasi pag hindi ka masyadong magaling at matataas sa pagsasalita ng English, tapos medyo malambot o I will say limitado yung vocabulary mo, putang ina, mahihirapan kang maintindihan si Dr. Jordan Peterson. Ako personal, puta sa taba ng utak ko, may mga salita pa rin akong hindi masyadong maintindihan na kailangan ko talaga ng dictionary sa tabi ko pag nakikinig ako kay Jordan Peterson. Isipin mo yun, di ba? Hindi siya parang katulad ni Gary Vaynerchuk na ang dali-dali talagang maintindihan. Si Tony Robbins, madaling maintindihan. Pero Dr. Jordan Peterson, tangina, ang galing na public speaker, pero napakahirap talagang ungkatin ng mga bagay na pinagsasabi niya. Isama mo pa yung sobrang bilis niyang magsalita that you don't have enough bandwidth, you don't have enough brain cells para ma-decipher yung hieroglyph ng mga bagay na pinagsasabi niya. Isama mo pa yung putang inang vocabulary ng tao na yun. Diba? It doesn't necessarily follow na extrovert ka kailangan sa lahat ng pagkakataon na magaling ka na rin public speaker kasi it also involves being able to speak in public kapag ka extrovert ka, di ba? Ganun yung konsepto eh. It also involves being able to speak in public, pero it doesn't necessarily follow na kailangan magaling na public speaker ka pa eh. Di ba? It is a good arsenal para pakinabangan mo for future reference o para, alam mo yun, pag may promotion or if the opportunity arises. Pero I don't think it is necessary sa lahat na lang ng larangan. Malaking pakinabang yun. So I strongly suggest that you practice it. Pero kung talagang walang-wala talaga, you just stick to your lane. Kung saan ka magaling, doon ka mag-stick. Yun ang suggestion ko. Follow-up question, brother. Pwede ba, Lods? Sige, last na. Go. About din sa Bible, no? Okay, go. About kamatayan, halimbawa lang, no? Kung base natin sa Bible, halimbawa, may kapatid ako, mas matanda sa akin. Halimbawa, 10 years old ako, 15 years old siya, namatay siya 15 years old. Then, tumanda pa ako, around 60 years old. Kung sakaling magkaka-reunion kami sa langit, ano yung level ng IQ niya? Pang 15 years old, tapos ako 60 years old. Parehas kayong walang hanggan na eh. Parehas kayong walang hanggan na. So if you look at it on the perspective, you are welcome to look at it in the perspective ng IQ. Diba? Dito sa lupa. Pero, yung IQ kasi sobrang daming surrounding circumstance niya na pwedeng possibility. We're only talking about possibility kasi hindi nga natin alam kung may kabilang buhay ba o wala eh. Diba? Diba? You have to broaden up your you have to broaden up your mindset na pwedeng possibility wala talagang kabilang buhay eh. Pero kung sakali mang meron, you are looking into the perspective na okay, sige, tingnan natin yung perspektibo na baka merong kabilang buhay. Ang IQ ba nung nasa kabilang buhay kaparehas din ang IQ natin dito? Ano ba ang itsura ng IQ natin dito? Ang nagsasabi ng IQ natin dito, multiple factors eh. Pero isa rin sa mga kailangan mo ring i-consider yung IQ ng mga magulang na may kinalaman doon yung IQ ng anak. Sabi ng mga scientifico, ang talino ng bata, isa sa mga pinakamalalaking factors noon kapag bata pa yung bata, nakadepende kung gaano katalino ang nanay. Plus konti na may kinalaman sa tatay. Pero generally, sa nanay talaga nanggagaling yung majority ng talino ng bata na bata. Pero syempre, ang daming surrounding circumstance na pag lumalaki yung bata, natututo ng ganito, natututo ng ganyan, tapos yung mga references na pinakikinggan ng bata, tapos yung mga references na pinipilit ng mga magulang na pakinggan ng bata, and everything else in between. So, you have to put into the perspective na kasama dyan pati genetics eh. 'Di ba? Pag inalis mo ngayon ang genetics, ano na ngayon ang itsura ng IQ? Meron akong isang nakita na perspective na possibly itong utak natin, ito perspektibo lang to kasi wala tayong choice eh. Ang mangyayari talaga manghuhula lang tayo depende sa kung ano man yung within the boundary of of practicality, 'di ba? So, isa sa mga nakita ko na perspective, practicality and possibility pala. Practicality and possibility. Isa sa mga nakita kong perspective, yung konsepto na ang IQ dependiente sa klase ng utak mo, dependiente rin sa genetics. So yung klase ng utak mo nakadepende sa genetics. Tapos, isama mo na rin yung perspektibo na kamusta ba yung memorya mo? Kasi may kinalaman din ang IQ sa memorya.
Hindi yan basta na lang sobrang tindi mo. Kasi tinan mo isipin mo yung konsepto na yung taong nagkakaroon ng Alzheimer's, hindi ko alam kung nananatili yung IQ niyan, pero meron akong feeling, and I may be wrong, bumababa ang IQ ng taong may Alzheimer's eh. Kasi pati cognitive skills niya nababawasan, isama mo na rin pati motor skills niya nababawasan, nakakalimot siya kung paano gumagana yung ibang bagay sa katawan niya. Check nga ako sandali, hindi ko kasi nakikita yung viewers dito eh. Pagka ganitong pantabaan ng utak, ilan ang viewers natin? Pakitype nga muna sandali. O ngayon. Stay with me in this. Stay with me in this. Akin muna sandali ang attention ninyo. Maglalabas ako ng konting ginto. Konti lang ito. Pero tungkol ito sa perspektibo na possibility lang ang pinag-uusapan natin. We're not talking about facts. We're only talking about possibilities. Ngayon. Pakishare nyo nga muna sandali ito. Pakishare nyo nga muna. Ayun, ayos. 300 plus. 300 plus. Okay, sige. Good. Okay, hindi bumababa. Tangina, matatalino na audience ko. Okay, sige, go. Ganto. Tangina, na-excite ako. Okay. Mas marami-raming taong tumatalino, mas marami magdadasal para sa akin eh. Okay, so ngayon, ganito. I'm looking into the possibility, tinitingnan ko lang yung posibilidad na baka itong utak ng tao na to, receiver lang. Receiver. Na baka yung totoong storage facility ng pagkatao natin nasa loob talaga ng kaluluwa. Maring mali ako rito Maring mali ako dito. Don't quote me on this. Pero tinitignan ko ngayon yung possibility na yun eh. Kasi I'm doing so much research right now. Kasi I have to catch up on all of those times na hindi ako makapag-research at hindi ako makapag-aral dahil sa Project 1M. Ang tangina, laki kasing oras na kinakain nito eh. Tama. Look at it in this perspective. Na pagka ba kumalas yung buhay sa katawan, may memorya ba yun? O yung memorya na iwan sa katawan? Correct. Tama. Stay with me. Ito pa. Ang memorya ba sa utak lang? O sa buong katawan? Kasi there is such a thing, hindi mo maialis ito. There is such a thing as muscle memory. Yes. Merong muscle memory. Pero yung storage facility ng mga bagay na nangyari sa atin in the past, nahahamper yan. Ano ibig ko sabihin? Pag ang tao nagkaroon ng blood clot sa utak, sabi nung isa, sagutin ko tong isa. Mawawala daw memory, sabi sa Bible afterlife. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan. Tama. May pruweba ako. Nasa Bible din. Pero, ito muna isang perspektibo na to. Na, yung memorya ng utak ng tao na haharangan yan. Pero kaya mong ibalik. Nahaharangan. Pero kaya mo ibalik. Nagkakaroon ng short-term memory loss. Tapos, isipin mo yung konsepto na pag ang tao nagkaroon ng blood clot sa utak, may mga studies na ginawa na merong mga pagkakataon na nawawala ang memorya. Pero pag natanggal yung blood clot, bumabalik uli yung memorya. Plus, isama mo pa pati yung shock, kasama yan na merong switch ang utak ng tao para i-switch off yung short-term memory na sobrang nagpatindi ng feelings na tong tao na to, na nagkaroon siya ng trauma, na nawawala na yung memorya niya, tapos yung short-term memory lang ang nawawala. Hindi niya maalala yung konting mga bagay na nangyari. Pero yung maraming bagay na nangyari sa kabataan niya, naalala niya pa. At ganun din ang nangyayari kapag may Alzheimer's ka. Yung mga bagay ng kabataan mo naalala mo. Pero yung mga bagay na kinain mo kahapon, nangyari kahapon, nung isang araw, nung isang linggo, nung nakaraang buwan, hindi mo na maalala. Pero, yung
pag halimbawa, ang utak mo nagkaroon ng blood clot at nagkaroon ka ng memory loss, merong mga iba na pag natanggal yung blood clot, bumabalik ang memory. Ano ibig sabihin? Merong possibility, we're only talking about possibilities ha. Merong possibility na baka hindi talaga yung memorya, yung storage facility ng kaluluwa. Baka hindi yung utak, hindi yung brain cells. Yung brain cells, it may, possibly, we're only talking about possibilities. Kasi maaaring mali ako dito eh. Kasi ang mga scientifico kasi ang sinasabi, storage facility talaga utak ng tao eh. Yan ang sinasabi ng mga scientifico eh. Storage facility talaga utak ng tao eh. Oo, baka storage facility siya, pero at the same time, yung talagang totoong memory ng tao na yun, na meron lang siyang konti na storage facility dito, baka yung talagang totoong memory ng lahat ng mga bagay na nangyari, nasa loob talaga ng kaluluwa. Hindi lang talaga natin alam kung saan natin hahagilapin. Including muscle memory. Na baka itong buong pagkatao natin receiver lang. Na parang antena. Na parang digibox. Na pwede mong i-rewind. Pero alam mong hindi yan ang source niyan. Parang digibox. Ngayon, ito sabi ng isa. Sabi ni Klang, mawawala ang memory according sa Bible Afterlife. Baka ang pinagbabasihan mo yung sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes. Na hindi ganun yun. Walang karunungan man, ni kaalaman man sa libingan na yung paroroonan. Oo, nabasa ko rin yun. Pero nabasa ko rin kasi na nung buksan yung ikalimang tatak, nasa ilalim ng dambana ngayon, yung mga pinugutan ng ulo. Tapos naaalala nila kung ano nangyari sa kanila. Hanggang kailan, Panginoong banal at totoo, hindi mo ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananaan sa ibabaw ng lupa. Naaalala nilang pinatay sila. So merong memorya. Hindi ko lang alam kung yung memorya ba na yan, how should I call it? I'm looking for the exact words to describe it. Pero kinukulang yung ano ko kinukulang yung, siguro dahil kulang ako sa tulog kinukulang yung ano ko, yung vocabulary ko. Hindi natin alam kung yan ba dormant state yun. Yun ang tamang term, dormant state or active state. Hindi natin alam Pero binigyan sila ng Diyos ng puting balabal. Tapos sinabi sa kanila magpahinga pa ng kaunting panahon. Therefore, nagpapahinga sila. Tapos sinabihan silang magpahinga. Nagpapahinga na. Tapos sinabihang magpahinga pa ng kaunti pang panahon. So ngayon, hindi ko alam kung dormant state yan, pero sigurado akong may memorya doon kung Biblia pagbabasihan. Kung Biblia. Malinaw, Lods. Ang ina pantaba Malinaw. ng utak yung binigay ko sa inyo ngayon Wala masyado maraming drama yan. Pansabugad ang utak ng mga ideas yan. Halos wala nagtsatsagang mag-isip niyan Yung mga possibilities ng kabilang buhay, wala nagtsatsagang mag-isip niyan. Kaya nga sabi ko nga, kung sakasakali, kung sana, alam mo yun, mapakinabangan talaga ako ng Diyos sa kabilang buhay The only way para mangyari yun, ihingi niyo ako ng tulong sa Diyos para baka sakaling may pag-asa pa akong maging matinong tao. Yun. Kasi si Raulo talaga ako. Hindi nyo alam kung sino kausap ninyo, Pilipinas. Hindi nyo alam kung sino kausap ninyo. Tangina, si Bugoy nga, nagpapanggap-panggap na propetahan Diba? O, tangina, asa ka ngayon, Bugoy? Urungan tumbong ng gagoy. Diba? Urungan Daming tumbong. napapanood ko rin siya. May nakita nga ako yung isang video Alam mo yung gusto kong matawa na lang pero naaawa ako sa mga tao nakikinig kay Bugoy Yung merong isang video na sinabi niya na si Solomon nga maraming asawa Sinabi ba sa kanya ni God na huwag kang mag-asawa ng marami? Putang ina, nagalit nga sa kanya ang Diyos nung nag-asawa siya ng marami dahil pinagtayo niya ng buog ng kung sino-sinong Diyos-Diyosan yung mga babae niya Yan ang hirap kasi sa'yo Bugoy Sa katangahan mo, hindi ka nagbabasa ng Biblia Basta na lang, lahat na lang ng maisip mo, nilalabas mo sa social media, pero wala ka talagang malay tungkol kung sino si Solomon. Wala kang malay na nagalit sa kanya ang Diyos. Wala kang malay dun. Bakit? Kasi ang gusto mo na makita, nagparami ng babae dahil sa kalibugan mo kasi yan. Kawawa yung mga napaniwala niyan. Wawa talaga. Tangina, isang buong susunod na lahi ng mga Pilipinong nakikinig sa kanya, na naniniwala sa kanyang dapat magparami ka ng asawa. Nasasabihin pa niya, hindi ka para sa lahat ito, lalagyan niya pa ng criteria. Lalagyan mo pa ng criteria. Nga lang mismong magparami ng asawa, hindi na paboran Diyos dun
Nilagyan mo pa ng criteria yung pagpaparami mo ng asawa na dapat nagpapasok sa'yo ng pera, bla bla, tinutulungan ka, dapat isang team. Puta. Ano, hindi ka makabuo ng team na puro lalaki, kaya kailangan mo team na puro babae? Tangina naman talaga, Brad. Do you even fucking make sense? Do you even make sense? Nako. Sige, follow, ano pala? Sige, bigyan muna natin pagkakataon yung iba. Okay, nakarami Tignan ko na. muna yung tanong. Taka na. Next caller daw. 344. Ano na? Anong oras po kayo nagla-live gabi-gabi? Wala specific na oras. Depende kung anong oras lang matapos yung bugso ng mga tao rito. Abangan nyo na lang. Kung anong oras Sige na. matapos yung bugso ng mga tao. Gusto ko magsabi ng specific na oras pero hindi ko rin naman makikip yun eh. Dati nagsabi ako ng specific na oras. Sabi ko mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Eh ang problema ko, wala eh. Yung ganong oras talagang bugbugan talaga. Hindi ko talaga kaya eh. Hindi ko kaya eh. Gusto ko sanang maging commitment na yun eh. Na eksaktong oras. Kaso hindi talaga kaya eh. Siguro pag dumami na tao ko na makakatulong sa akin dito, gano'n na hindi ka amen go, gano'n. Okay. Eh kasi wala ka eh. Alam mo naman, ang ina-attract kong klase ng mga tao, yung mga butotang klase ng mga tao, eh, syempre, puro mga butota talaga makukuha kong klase ng mga empleyado, expect nyo na yun. Eh, iba, ako pa nga sinisisi. Syempre, maintindihan mo naman kung bakit, kasi nakarinig nyo naman yung bunga ako sa internet eh. Maintindihan nyo na kung bakit ako sinisisi ng ibang mga tao. Hindi naman lahat. Pero yung ibang mga tao. Pero alam mo, you have to consider, oo, sige, yung bunganga ko may diferensya. Sige, that's already a given factor. Alam nyo naman na yun eh. Pero another given factor din, kasi yung target audience ko kasi, yung mga butatang klase ng mga tao. Mga mahihirap, walang pera, ordinaryong taong bayan. Kasi hindi naman tutungkol sa pera eh. Di ba? Tungkol ito, dun sa aayusin ko, magtutulungan tayong ayusin natin ang buhay ng isa't isa. Diba? Tapos makarami tayo ngayon ng matulungan. Pag nakarami tayo ng natulungan, at the end of the day, pakinabangan man natin yung mga natulungan yan o hindi dito sa buhay na to, pagdating sa kabila, yun yung mga taong sasaksing, hindi naman ako masyadong masamang tao. Diba? Yun. Yun ang interest ko. Yun ang interest ko. Pero ngayon, unti-unti nga, parang, alam mo yun, medyo nagigising-gising na rin ako dun sa putang ina. Kailangan ko rin palang, alam mo yun, mag-asikaso na dapat kumita rin ng pera dito sa social media. Kasi may gastos din na involve eh. Isipin mo, tangina, paano ngayon ang media? 'Di ba? Mas makakapagpalawak pa ako ng gusto kung sana may mga nakakatulong sa akin ng mga editors. Eh syempre, every now and then may mga editors naman na mga tutulong. Pero pag alam mo yun, nabibigatan na sila sa trabaho, naintindihan ko naman kailangan din muna nilang unahin yung sarili nilang buhay. Kailangan nilang unahin yung sarili nilang endeavor, sarili nilang buhay, sarili nilang pera, diba? Kasi nga wala nga kasing kinikita dito sa social media. Pero kung makakagawa sana ako ng pera dito sa social media din at the same time, edi makakapagpalaganap na ako, makaka-hire na ako ng mga magagaling na editors kasi okay na sa akin na magbayad para sa kanila para, diba, para gumanda naman yung klase ng programa na hindi naman mukhang tanga na basta ko na lang tinutok sa akin yung cellphone ganun, tapos nag-live na lang basta. At least man lang magkaroon man lang ng konting foreplay. Baga sa kantutan, foreplay. Magkaroon ng konting foreplay man lang na naka-OBS man lang ako, di ba? Parang nakikita nyo dun sa mga iba na pag nagla-live sila, naka-OBS sila. Kaya ko rin naman yun, pero hindi ko kaya magmaneho na ako lang mag-isa lahat na lang ng bagay. Eh, yun nga ang problema ko nga. Ang problema ko rito, dahil nga self-funded ito, ako lang naman mag-isa ang nagpopondo nito, tanga na, hindi ko naman makita yung sense na maglalabas ng pera, labas ng pera. Putang na. Hindi nyo nga alam kung ilang milyon na ginastos ko rito sa production. Hindi nyo alam kung ilang milyon na ginastos ko rito. Imbis na bumili ko ng sports car, imbis bumili ko ng mamahaling cellphone, imbis bumili ko ng gato, bumili ko ng ganyan, pang mayayabang lang, ganun, bundle-bundle ng pera. Dito ko na lang ginagastos sa social media ko, makatulong sa inyo. Ganun, kasi wala naman talaga akong kinikita rito sa social media. Monetization ko, butata. Diba? Ayun, so overall, kung magkakaroon lang sana ng dagdag na pera, magkakaroon lang ng dagdag na pondo, na ako na rin mismo gagawa siguro ng pera. Ako na lang siguro mismo gagawa ng pera. Pero doon ka muna, nakaka-istorbo, pasensya ka na. So ayun, overall, kung makakaroon sana ng pondo, na ako na rin ang gagawa ng pera, siguro serbisyo ko, offer ko sa inyo, gano'n. Bahala na kung ano mga mangyari. Pero basta, eventually, siguro sisikwat din ako ng konting barya galing sa social media. Kung sino lang ang may gusto, gano'n na lang. Kung sino lang ang may gusto. Siyempre, mahirap na masapilitan, tapos sasabihin ko sa inyo na parang ito lang yung pag-asa mo, parang yumamang ka, katulad ng ginagawa ng mga ibang networker. Hindi ko gagawin sa inyo. Hindi ako panluloko ng kapwa-tao. Tangina, diretsahan lang. Hindi ako interesado sa panluloko ng kapwa-tao. Kung ano yung sinabi ko, yun lang din. Hanggang dun lang ako. Nakalimita ako dun sa, yung di lang matuwid, ang sabi sa Biblia.
As much as possible. Stick ako dun. Every now and then, medyo magkukulang. Every now and then, medyo bitin. Every now and then, medyo konting abuso ng kapiraso. Pero overall, I would want to stick dun sa linya na mismong sinabi ko, yun din mismo eksakto yung sasabihin. Yun din mismo eksakto yung gagawin ko. Ayoko man loko ng kapwa-tao, hindi talaga ako interesado sa ganun. So, yun. Susunod na mga panahon, baka, hindi ko alam, ewan ko, siguro baka maglabas ako ng ano, ayoko naman sabihin course yung ilalabas ko, pero yung mga iba kasi, ganun yung ginagawa nila, course eh. Ako siguro, baka seminar, ganun, seminar. Kasi mas masarap pakinggan yung seminar, walang halong panluloko ng kapwa-tao yung seminar eh. Kahit, alam mo yun, hindi siya kasing tunog, kasing sarap sa pandinig ng, course, I would want to stay away from the word course. Kasi parang ang mangyayari, ako magbibigay ng direction sa mga tao katulad ng ginagawa ng mga gagong influencer eh. Ayokong ganun eh. Hanggang tatanong, sasagot, ganun. Tapos, konting mga bagay na insights ko lang tungkol sa buhay yung ilalabas ko. So, I will say, siguro baka ang itatawag ko doon seminar, paid seminar, ganun. Ayokong tawagin course. Pero paid seminar siguro. Ewan ko, bahala na. Makikipag-usap ako sa mga tao kung paano ginagawa yung putang inang ganun. Bahala na. Sana Para kumita lang ng konti. Alam niyo naman pagkakakitaan yun, sige, okay, pagkakakitaan. Pero alam niyo naman sa media team lang din mapupunta yung pera nun. Hindi naman yung para bumili ako ng sports car ko, ganun. Meron naman na, tangina, muntikan na tuloy ako madulas. Gago na yan. Tangina. Wala, mahirap lang po ako. Ako po yung tindera ng sinigang. Next na nga. Sige na. Sige na. Kita-kits ha. Bye-bye. Love you, brother. Kita-kits. Ito, Gary. Sige na. Putang mo. Gary, lumabas ka muna. Tapos bumalik ka uli. Walang option dito para iakyat ka sa live. Labas ka, tapos balik ka uli. Last na question na to. Para makauwi na rin kami kasi kulang yung Gary Ventura daw. Akit na nito si Gary. Labas ka, tapos balik ka uli. Gary Ventura. Huling question na to. Wala talaga. Gary, wala akong option para iakyat ka sa live. Lalabas ka talaga, tapos babalik ka uli. Cancel mo yung Facebook mo, itanggalin mo yung Facebook mo, tapos mag-Facebook ka ulit para pumasok ulit sa page ko. Walang option para i-akit ka sa live, brother. Ito muna. Ay, connection failed. Paano ginawa yung halaman, bossing? Ayun, nakasulat sa Biblia, nagpatubo, galing sa lupa. Rolando. Oy, connection failed. Ito lang talaga problema ko talaga din sa Facebook eh. In case hindi nyo alam, suspendido kasi ako sa TikTok. At dinecline. Sabi niya ako, tapos dinecline. Yun, suspendido pala ako sa Facebook. Ito pala, brother, good morning. Taga saan ka? Hello. Brother, Idol. good morning. Taga saan ka? Brother. Hello. Narinig ko na yung hello mo. Okay na, nag-hello na tayo sa isa't isa. Okay na. Idol. Taga saan ka? QC po. Okay, good. Ano tanong mo, brother? Hindi po ba ako nakikita sa camera? Hindi ka talaga nakikita. Baka may diferensya. Ito nga kasi problema ko nga kasi sa Facebook to. Huwag ka mag-alala. Hindi sa'yo yung problema, sa akin yung diferensya. Sige po. Idol, punta kami dyan ng sa Sunday sa mga tropa ko. Sige. Okay, ayos, sige. Magbisita lang kayo rito. Dito lang kami sa Tanong lang po ako, Idol. Sige. Idol, Ano kasi sa babae din. Okay. Bale, pa kasi, virgin pa kasi ako. So parang, na ako, bale magto-25, so virgin pa ako. So parang, natutukso ako na mag-explore. Tama ba na okay lang ba mawala yung virginity ng lalaki sa walker po? Yung tanong mo, nasagot mo na yung sarili mong tanong eh. Kaya ka nagtatanong ng ganyan kasi nagdududa ka sa sarili mo. Tama. I will look at it I will give you the possibilities. Okay, so ganito. Ang sasabihin ko sa'yo ganito. Ayoko sabihin wag. Ganito na lang sasabihin ko sa'yo. Short term versus long term. So short term versus long term.
Okay. So, ngayon, virgin ka. Gusto mong maka-testing. Okay, good. Ayos. So, tumesting ka. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Tumesting ka sa isang babaeng hindi mo naman mahal. Ano ngayon ang mangyayari? Ang mangyayari, possibility is, ulitin mo yan. Possibility is, puro pokpok. Kasi walker eh. Di ba? Tama. Nagbayad ka ng babae, puro pokpok. Possibility is, ulitin mo talaga yun. Kasi yung pinakaunang-unang beses mo dahil sa pokpok eh. Ngayon, sasabihin mo sa akin, Chester, paano mo nasabing puro pokpok yung mga magiging susunod? Merong malaking possibility yun. Bakit? Kasi, tinan mo, isipin mo lang yung possibility na ang sabi ng mga scientifico, lahat, merong statistics na ginawa na approximately 80% ng halos lahat ng mga tao na first time makipag-sex nang walang condom, hindi na nag-condom buong buhay nila. 80%. That's a staggering number. 80% ng halos lahat ng mga nakatesting na makipag-sex nang walang condom, hindi na nag-condom kahit kailan sa buong buhay nila. Merong ganong statistics, somewhere close to 80%. Pero mas mataas pa yun sa 80%, parang 84 yata ganun. Hindi ako sigurado. Pero somewhere around close to 84%. Ngayon, ano ngayon ang in parallel dun sa gusto mong mangyari, merong possibility na malaking porsyento na na-testing mo na sa isang prostitute. Merong malaking porsyento na dahil yun yung pinakaunang beses na na-testing mo yon, lalakas ngayon ang loob mo na lagi na lang nagbabayad. Ano ngayon ang mangyayari? Possibility is, magkakaroon ka ng problema dun sa konsepto na kapag nagmamahal ka na, maghahanap ka rin ulit ng iba. Tapos, baka gawin mo yon within the bounds of marital status. Na kahit kasal ka na, nagbabayad ka pa rin ng iba. Possibility yun. Kasi yun yung pinakaunang-unang beses na ginawa mo eh. Versus, naghanap ka ng kung sino man na ginawa mo, tapos, nag-sex kayong dalawa, tapos, ang dahilan kung bakit kayo nag-sex kasi mahal mo talaga siya. So, you will be looking for that. Naghahanap ka nung konsepto na mahal mo talaga yung tao, tapos, yun yung dahilan kung bakit ka nakikipag-sex. Na pwede mo rin naman sabihin na, oo, pwede ka rin naman magbayad, pero hindi yun yung first time mo. Gets mo yung konsepto? Hindi pagbabayad yung first time mo. Ang first time mo is with someone na mahal mo talaga. Paano po, idol, kung ano? Apo. Tuloy. Paano po kung nare-reject po kasi, so parang kaya medyo nawawalan na po ng pag-asa gawin po. Normal talaga yun, brother. Talaga marareject ka talaga. Kasi kung hindi mo alam, weirdo panahon ngayon, brad. Weirdo ang panahon ngayon. Taka na mga tropa ko mga magagandang lalaki, nare-reject pa eh. Dahil sa sobrang gandang lalaki nila, nare-reject sila ngayon ng mga babaeng nililigawan nila kasi pakiramdam ng mga babae out of their league yung ganong klase ng lalaki. May mga ganong kaibigan na nare-reject sila ng babae kahit sobrang pogi na nila. Merong weirdong panahon ngayon, brother. Merong weirdong panahon. Yung mga, lalo na mga somewhere na kaidaran mo, putan, lakas man reject niyang mga yan. Pag talagang hindi talaga nila trip, talagang wala talaga. Kasi alam mo sa panahon ngayon, yung possibility kasi na yung possibility na magkaroon ka ng jowa na talagang gustong-gusto mo talaga, masyadong mataas eh. And when I say masyadong mataas, yung ang dahilan kasi yung swipe left, swipe right, parang katulad sa Tinder. Ngayon, pagtingin mo sa newsfeed, eksaktong gusto mo talaga na klase ng lalaki na kaidaran mo, merong possibility makuha mo yung kapag babae ka eh. Pero pag lalaki ka, medyo malabo yung brother. Medyo malabo. Pagka babae, madali. Kasi kalug mo lang suso mo eh. Matik na kagad yun eh. Eh ang mga lalaki pa naman, lalo na kapag libugan lalaki, puta kahit sino kakanain yan eh. Eh isipin mo yung konsepto na tangina, daling na nga magkaliwaan ngayon eh. Panahon ngayon, napakadaling magkaliwaan eh. Wala akong nakitang ganitong panahon in the past eh. Dati kasi mano-mano eh, kailangan telepono eh. Pero inabutan ko kasi yung panahon ng telepono, inabutan ko nga yung panahon ng beeper eh. Oo, matanda na po ako. Okay. Oh. Ngayon, going back into that topic na pinag-uusapan natin, madali para sa mga babae na makahanap ng eksaktong lalaking gusto nila na kaidaran din nila at the same time. Sa mga ordinaryong taong bayan, hindi natin pinag-uusapan yung makuha nila celebrity. Siyempre, obviously, medyo malabo ng kapiraso yun.
Pero yung mga ordinaryong taong bayan na natipuhan lang ng babae, merong malaking possibility makuha talaga ng babae yun. Pero mahirap yun para sa lalaki. So naiintindihan kita dun sa konsepto na ngayon virgin ka pa kasi nahihirapan ka talagang makipag-transaction talaga sa mga babae tungkol sa usaping pag-ibig no? Tama? Tama ba? Okay. So yun, ang isa sa mga struggle ng mga lalaki ngayon, and this goes in general, brother, yung connection pag hindi ka talaga trip ng babae. Pag talagang hindi ka talaga trip ng babae, medyo mahirap talaga. Pero, I will say, as a consolation mo ito ha, ang consolation, mas madali na ngayon na makipag-connecta sa kahit na sinong babae kasi meron ng social media. Yun ang consolation. You just have to talk to so many women kung talagang gusto mo talagang magkaroon talaga ng jowa. You just have to talk with so many women. At the same time, even better, kung TNS sabi ka na sa buhay, may trabaho ka na ba? Ano po? Actually, sinunod ko po yung payo na magtapos po muna. Dati po, nung Job. nagsimula po kayo. Congratulations, brother. And you are more likely to get someone na kaparehas mo ring nakatapos ng pinag-aralan o somewhere close to dun sa dissenting klase ng babae. Kasi tapos ka ng pinag-aralan. Sabi mo, paano nangyari dissenting babae na tapos ng pinag-aralan? Kasi sa madalas na pagkakataon, yung mga babae kasi na palakantutin lang, intimidated sa mga taong nakatapos ng pinag-aralan. So, tignan mo ngayon yung possibility. Ano ba palagay mo ang dahilan kung ba't hindi ka makakuha ng jojowain? Ikaw na ngayon ang sumagot sa akin. Ano palagay mo dahilan? Yung sabi ko doon kasi dati weirdo daw po. Ganun. Hindi ko kasi alam kung ano itsura mo eh. Pero kahit gaano kaka-weirdo, pag sobrang pogi mo, tangina, imposibleng sabihan kang weirdo eh. Hindi ka pogi, no? Hindi po, hindi po. Okay, at least maliwanag. At least accepted mo yun, di ba? Pero, checking into your voice, hindi ka naman tunog weirdo eh. Maliban na lang kung meron kang mga weirdong mga bagay na ginagawa, weirdo ang kilos mo, i-check mo yung socially acceptable ng lipunan. Yung mga socially acceptable na kilos ng lipunan, you stick to that. Yung mga tipong mga bagsakan na huwag kang nagsasalita ng mga out of this world kapag ka first meeting lang. Diba? Huwag mo akong gagayahin na, alam mo yung, pag may nagtanong sa akin na tungkol sa Biblia, puro Biblia na lang yung topic, ganun. Huwag mo akong gayahin sa ganun kasi tangina diretso, bro, maboboringan talaga sa'yo babae pag nakipag-usap ka ng tungkol sa pananampalataya. Maliban na lang siguro, eto suggestion ko sa'yo, maliban na lang, if you are a church goer, regular ka ba nagsisimba? Hindi po ako masyado din ba? Hindi masyado nagsisimba. Okay, so may konting trouble ka ron sa parte na yun. Pag-aralan mo yung forma ng maayos ka ba pumorma? Normal lang naman po sa edad ko. Ganun po. Okay. Doon mo muna simulan. Ang sabi mo normal, so ibig sabihin nun, merong possibility na baka kung ano lang yung masuot, yun lang. Tama? Medyo po. Pero decent naman po. Understood. Pag-aralan mo kung paano pumorma yung tignan mo muna sandali yung merkado in general. Check mo ang siguro check mo yung mga K-pop ganon. Well, yung pag lumalabas sila sa publiko, hindi yung pag magpe-perform sila. Check mo yung K-pop, check mo yung hip-hop, check mo yung iba't ibang mga kultura na meron tayo dito sa Pilipinas. Kasi kahit pa sabihin mong hindi Pilipino yung K-pop, kinokopya na kasi ng maraming mga babae yun eh. Lalo na somewhere close dun sa edad mo, maraming mga babae yung mga interesado talaga sa K-pop eh. Sobrang dami nila. As in, sobrang dami nila. Halos lahat ng mga cutie patuti, talagang interesado talaga sila sa mga ganun. Yung mga cute na mga babaeng may itsu-itsura, interesado talaga sila sa K-pop. So, better kung makokopya mo yung parang katulad ng, technically NLP na to eh. NLP, Neuro-Linguistic Programming. Kung makokopya mo yung parang mga katulad sa K-pop, na mga klase ng mga damitan ng mga lalaki, you are more likely to get someone na interesado sa konsepto ng K-pop. Tapos, kung ano man yung palagay mong meron kang crush na kung sino man, just don't be weird around them. Hindi ko alam kung bakit sinasabing weirdo kay. Bakit nga ba? Na-curious tuloy ako. Yun lang po yung sabi sa akin. Kung makakapunta ka sana dito, baka sakaling may pag-aasa. Kasi hindi ko makita yung itsura mo eh. Taga saan ka ba? QC. Sa? QC po. Putang ina,
mo, Quezon City ka lang pala, may trabaho ka naman, punta ka na lang dito. Tingnan natin kung ano magagawa natin sa'yo. Nanghuhula ako sa'yo, pupunta hayop po ka. kami kasama yung mga tropa ko. Hindi ka naman nagsabi. Andito lang ako, nakikipag-usap sa mga tao, kumukuha ng order. Ano ba naman, bulungan mo ako, Chess, may problema ako eh. Ganon ginagawa ng iba rito eh. Sige po, sige idol, sige salamat idol, para Kahit di ka na makakit bumili din ng ako. sinigang, okay lang yun. Walang problema ron, basta matulungan lang kita. Pero alam mo, overall, brother, hindi, sige, dito lang natin discuss. Punta ka rito sa akin. Discuss po, natin idol. dito, Salamat. ha? Apo. Okay, sige. Maraming salamat, brother. Oras na ba? 4 na. Uwi na muna kami. 4 na. Ayan. Okay. Kompleto na pala. So, sakto. Alis na diretso. Ano to? Ano to? Okay. Oh. Sige. Bukas. Kita-kits tayo. Gary, utang muna ako sa'yo, ha? Bukas. G. Chavez, utang muna. Bukas na lang. Pasok kayo sa akin sa live. Pag nakita ko kayo bukas, kayo yung unahin ko. Tapos sabihin nyo, sinabi mo, Chester, na unahin mo kami. Ganun. Utang muna yung pagkakit nyo sa live, ha? Sige, kailangan muna namin matulog. Pagpahingan nyo naman muna kami. Tangan, pagod na kami. Kasama ko pa yung kasama ko rito. Mamaya, kaulan na naman ako nito. Eh. Sige na, kita-kits tayo bukas, ha?